Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1171 Siyempre. 1171. Huahay Art Center, ang labas ay puno na ng mga security guard, at kahit ang armadong brigada ng Defense Bureau ay ipinadala na. Ang mga reporter mula sa buong mundo ay nag-aagawan para sa magagandang lokasyon sa labas, na nag-uulat sa mga pangunahing kaganapan sa industriya ng fashion. Sa malaking bilang ng mga celebrity mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na naglalakad sa red carpet papunta sa art center, malapit nang magsimula ang fashion show. Hindi pinili ni Su Qingzhou na maglakad sa red carpet. Siya na mismo ang nagmaneho ng sasakyan. Matapos makapasa sa security inspection, ipinarada niya ang sasakyan at pumasok sa banquet hall. Na-remodel ang lobby, at may malaking catwalk sa harap nito. Walang higit sa 100 upuan para sa mga VIP sa infield, at may ilang daan pang upuan na medyo malayo. Ayaw din ni Su Qingzhou na maging limelight, kaya magalang na lang siyang nagsuot ng damit na pinalamutian ng mga itim na brilyante, na simple at maayos. Ngunit dahil sa likas na kagandahan ay napukaw pa rin niya ang atensyon ng mga mata pagkapasok niya sa pinto. Nasanay na si Su Qingzhou sa mga tinging ito at hindi pinansin ang mga ito. Medyo naiirita siya dahil parang gustong bitawan ni Ye Fan ang kanyang mga kalapati. Pero ayaw niyang magkusa na tumawag at magtanong, medyo nakakahiya iyon, at mas gusto niyang magpanggap na walang lalaki. Sa sandaling ito, tumawag si Ye Fan. Nang makita si Su Qingzhou, sinadya niyang maghintay na tumunog ang telepono ng ilang beses bago ito kinuha sa hindi magandang tono, "Hello. Hehe, Mrs. Pasensya na, nagkaroon ako ng problema, ngayon na-resolve na, ginagawa ko na. Halika dito. Mas mabuting huwag kang sumama, hindi naman ito malaking bagay," sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, ang panunood ng palabas ay isang maliit na bagay, ngunit ang panunood nito kasama ang aking asawa ay isang malaking bagay. Asawa. Wait for me, save me a seat, malapit na ako. Nakangiting lumapit ang staff at inanyayahan si Su Qingzhou. Sinabi ni Su Qingzhou, uupo muna ako. Maaari kang dumiretso sa infield pagdating mo. Ipakita mo lang sa kanila ang liham ng imbitasyon. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Su Qingzhou ang telepono. Ito si President Su ng Jinxiu Group, mangyaring pumunta at pumili muna ng upuan, magalang na sabi ng staff. Lumapit si Su Qingzhou at nalaman na mayroon ding makina na may screen para sa pagpili ng mga upuan. Hindi ba nakaayos ang mga upuan mo? Tanong ni Su Qingzhou. Nako, para magpakita ng respeto sa mga VIP sa infield, random na inayos ng computer ang mga upuan namin. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga VIP ay gustong maupo sa unang hanay, ang pinakamalapit na distansya upang mapanood ang palabas, ngunit ang mga upuan sa unang hanay ay limitado pagkatapos ng lahat. At ang ilang mga posisyon ay naayos para sa mga performer at ilang mga world-class na master sa industriya ng fashion, at wala nang maraming natitirang mga posisyon sa unang hilera, kaya maaari lamang silang mapili ng random, paliwanag ng kawani. Sumimangot si Su Qingzhou at sinabing, darating din ang asawa ko, pwede bang sabay tayong umupo sa dalawang upuan? Oo, basta may dalawang imbitasyon, maaari kang pumili ng upuan sa parehong oras, ngunit kung pinili mo ang upuan sa likod, pagkatapos ay kailangan din nilang umupo sa likod ng parehong oras. Si Su Qingzhou ay walang pakialam kung saan siya nakaupo, kaya tumanggo siya at sinabing, kung gayon, hayaan mo akong pumili ng dalawa ng sabay. Kaagad, umakyat si Su Qingzhou at pinindot ang button. Hindi nagtagal, nagpakita ang computer ng dalawang upuan, na medyo nakatalikod. Kung tutuusin, maliit ang posibilidad, kaya hindi yun inisip ni Su Qingzhou. Ngunit nang si Su Qingzhou ay bababa na at maupo, nakita niya na ang staff member ay sinenyasan ng taong nasa likod ng computer na kumokontrol sa computer. Kaagad, biglang nagbago ang numero ng upuan sa display, at ito ang naging upuan sa unang hanay. Congratulations to Mr. Su, nakakuha ka lang ng upuan sa unang row. Ang staff ay nagpakita ng isang mabait na ngiti at sinabi, pakiusap at maupo. Sumimangot si Su Qingzhou, sigurado siyang hindi siya nagkakamali, malinaw na tahimik nilang pinakialaman ang mga upuan. Ikaw, bakit mo ako tinulungang magpalit ng upuan? Tanong ni Su Qingzhou. Nakangiting bumulong ang staff, Mr. Su, huwag mo kaming pahirapan, nakikinig din kami sa mga tagubilin sa itaas. Bulong ni Su Qingzhou sa kanyang puso, maaaring si Ye Fan ay lihim na gumagamit ng isang relasyon sa kanyang likuran. Sa lakas ng asawa ko, pwede talaga. Tinatayang para mapasaya ang sarili ko, palihim akong nagayos ng upuan sa unang hanay. Hindi na nagsalita si Su Qingzhou, tumanggo, naglakad papunta sa unang row ng infield sa ibaba, at umupo. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao sa infield ay nakaupo na, ngunit ilang mabibigat na bisita ang natural na dumating sa finale. Nalaman ni Su Qingzhou na halos walang tao sa unang hanay. Tila ang mga tunay na malalaking pangalan sa industriya ng fashion ay mas bongga kaysa sa iba, kaya sinasadya nilang ipagpaliban ang kanilang mga pagpapakita. Maraming tao ang tumingin kay Su Qingzhou ng may paghanga.
Pagkatapos ng lahat, ang pag-upo sa unang hilera ay nangangahulugan na siya ay garantisadong nasa kamera sa panahon ng pandaigdigang live na broadcast, at ito rin ay isang simbolo ng katayuan at kayamanan. Si Su Qingzhou ay nakaupo mag-isa at medyo naiinip, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at binasa ang balita. Hindi nagtagal, isang malakas na ingay ang narinig mula sa likuran. Someone yang na narinig ko sa unang pagkakataon, kailangan kong umasa sa isang makina para ayusin ang mga upuan para sa akin kapag nanunood ako ng palabas. Ayaw niyo bang magnegosyo sa bansang siya? Ibinaling ni Su Qingzhou ang kanyang ulo ng may pag-aalinlangan, gustong makita kung sino ang gumawa nitong mahusay na ugali. Maya-maya, napatingin ang maraming tao sa eksena. Ang nakita ko lang ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may napakakintab na sukle na buhok, salaming pang-araw, isang Armani suit, at isang tabako sa kanyang kamay. Nawala ang galit niya sa malungkot na mukha. Sa tabi niya, may isang gwapong lalaki na nakasuot ng fashionable punk retro jacket. Ang lalaking ito, alam ng karamihan, ang pinakasikat na bituin ni Xia Guo, si Wu Han. Hindi ba si Wu Han iyon? Si Yang Huacheng ba ang nasa tabi niya? Ito ay si Boss Yang ng Xia Kingdom Royal Entertainment, na may background sa Xiangjiang Zinigang, maaari ka bang maging mayabang? Mukhang godson niya si Wu Han, tama. Magpe-perform si Wu Han ngayong gabi, di ba? Ngayon ang organizer ay nakatagpo ng isang mahirap na problema. Kung si Wu Han ay maaaring gumanap sa palabas sa Victoria's Secret, ito ay dapat na relasyon ni Boss Yang. Boss Yang espesyal siyang nagmula sa Xiangjiang upang suportahan ang kanyang godson na si Wu Han, paano niya matatanggap ang upuan sa likod na hanay? Manahimik. Huwag hayaang marinig ka ng mga tao. Iyan ang malaking tao na kumokontrol sa kalahati ng entertainment circle ni Xia Guo, hindi namin kayang masaktan. Karamihan sa mga nasa infield ay mayaman o mahal, ngunit ang mga taong ito ay lubos na nangamba nang makita nila si Yang Huacheng. Oo naman, hindi nag-abala si Yang Huacheng na bigyang pansin ang mga tauhan, at dumiretso sa infield kasama ang ilang mga bodyguard. Hindi na ito napigilan ng mga tauhan, ngunit hindi sila naglakas loob na makipag-away sa ganoong kalaking lalaki na kumakain ng itim at puti, kaya sumunod na lamang siya sa kaba. Mayabang na lumakad si Yang Huacheng sa unang hanay, sumulyap sa kanya, at nagtanong, Wu Han, saan ka nakaupo? Si Wu Han ang panauhing gumanap ngayong gabi, at siya rin ang numero 1 sikat na bituin sa siya. Ang epekto ay ang umupo sa unang hilera. Siya ay ngumunguya ng gum, na may gwapo at walang pigil na ngiti sa kanyang mukha, itinuro niya ang isang upuan sa tabi ni Su Qingzhou, at sinabing, ayan, ang upuan na inayos para sa akin ng organizer ay tila nakaupo sa tabi ng mga master ng industriya ng fashion. Tumango si Yang Huacheng, dir-diretsyong naglakad sa harap ni Su Qingzhou, tumingin kay Su Qingzhou, at sinabing, kilala kita, ikaw. Ang batang babaeng negosyante ng Huahai Jinxiu Group, nakita kita sa isang magazine. Tinitigan din ni Wu Han si Su Qingzhou, na may hitsura ng infatuation sa kanyang mga mata. Bagamat hindi masyadong komportable si Su Qingzhou sa kanyang puso, sa ganoong pagkakataon, ayaw niyang magkaroon ng salungatan sa isang mahusay na konektadong veterano tulad ni Yang Huacheng. Kung tutusin, kailangang magsagawa ng show ang organizer. Kaya't tumayo siya, tumango at sinabing, ako nga, may problema ba kay Mr. Yang? Magpapalit ako ng upuan sa iyo, dapat ay maayos ka, sabi ni Yang Huacheng na may natural na mukha, na parabang ito ay isang bagay na syempre. Kabanata 1172 mga kagat ng aso. Ang mga panauhin sa infield sa paligid ng 1172 ay tumingin lahat sa sinasadya o hindi sinasadya. Sa larangang ito, karaniwang may mga taong may ulo at mukha, kaya karamihan sa kanila ay kilala ang isa't isa, at natural na alam ng lahat kung sino si Su Qingzhou. Bagamat pinag-uusapan ng laki ng mga ari-arian, ang splendid group ni Su Qingzhou ay tila pantay sa Xia Kingdom Royal Entertainment Company. Ngunit sa likuran, natural na iniisip ng karamihan na si Yang Huacheng ay mas malalim. Medyo nag-aalala ang ilang negosyante at celebrity na humahanga kay Su Qingzhou, dahil sa pagkakaalam nila, malamig ang ugali ng babaeng CEO na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingzhou, iniisip sa kanyang puso kung dapat ba siyang sumang-ayon o hindi. Ang mga tauhan sa tabi niya ay buong tapang na humikayat, Mr. Yang, si Miss Su ay gumuhit ng 2 upuan dito, at ang mga patakaran ay hindi nagpapahintulot ng di makatwirang pagpapalit. Nang marinig ito ni Yang Huacheng, biglang naging malungkot ang kanyang mga mata, at nagtanong siya, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Namutla ang mukha ng staff, at may malamig na pawis sa kanyang noo. Ngumisi si Wu Han, anong ginagawa mo? Tanungin mo ang presidente ng Victoria's Secret, gusto mo pa bang magsagawa ng fashion show sa bansang Daxia? Galit ang ninong ko at hindi ka makapagnegosyo. Wu Han sir, nirerespeto namin si Mr. Yang pero si Miss Su ay VIP din namin. Bago pa matapos magsalita ang staff, ngumisi si Yang Huacheng, ibig mong sabihin, mas matanda ako, hindi kasing galing nitong binata. May impluwensya ang magandang negosyante. Hindi kasing ganda ng babaeng ito ang katayuan ko. Hindi. Siyempre hindi yun ang ibig sabihin yan.
Mabilis na umiling ang staff. Napangisi si Wuhan at sinabing, papayo ko sa inyo, kayong mga nagtatrabaho ng part-timer, huwag ninyong galitin ang aking ninong, kung hindi. Ang mga kahihinatnan ay hindi ninyo maiisip. Nang makita ang ilang mga kawani, ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit, at sila ay galit na galit. Mukhang nahihiya, mahinang bamantong hininga si Su Qingzhou. Baguhin mo lang, wala akong pakialam, sabi ni Su Qingzhou. Natural na hindi siya natatakot sa Yang Huacheng na ito, at hindi siya nag-abala na pakialam kung ano ang Zinigang. Anyway, ang pinakamalaking underground force sa mundo at ang pinakamalaking underground intelligence system ay kabilang sa sarili niyang pamilya. Gayunpaman, kung tatanggi siya sa mismong lugar, ang Yang Huacheng na ito ay malamang na magdulot sa kanya ng maraming problema. Kung igalaw niya ang kanyang mga kamay, ay freeze ba niya ang mga taong ito sa yelo? Tapos sobrang ingay. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay matagal nang lumipas sa panahon kung kailan siya magsusumikap para sa isang maliit na mukha, at hindi siya walang ingat. Sina Yang Huacheng at Wuhan, sa kanyang mga mata, ay walang pinagkaiba sa ilang ignorante na mga nagsisimula. Ito ay talagang isang pag-aaksaya ng oras upang makipagkumpetensya sa gayong tao, at ito ay hindi kailangan. Ang isang aso ay kumagat ng isang tao, ngunit ang isang tao ay hindi makakagat ng isang aso. Napakabuti, ang paggalang sa mga nakatatanda ang dapat gawin ng mga kabataan. Tumango si Yang Huacheng ng may kasiyahan. Tumawa si Wuhan at sinabing, Godfather, sa harap ka sana umupo, tama. Hindi gaanong nagsalita si Su Qingzhou, natural niyang kinuha ang kanyang bag, tumayo at pumunta sa backseat. Matapos itong makita ng ilang tauhan, wala na silang magagawa. Pagkatapos ng lahat, pumayag si Su Qingzhou. Hindi naman naging kakaiba ang mga nakapaligid na bisita nang makita nila ang eksenang ito. Sa opinyon ng lahat, hindi dapat kontrahin ni Su Qingzhou si Yang Huacheng. Mr. Su, paano kung bigyan ka namin ng isa pang upuan sa front row? Tanong ng staff sa mahinang boses, humihingi ng paumanhin. Umiling si Su Qingzhou, umupo sa pangalawa hanggang sa huling hanay, at sinabing, hindi na kailangan, titingnan ko lang dito. Nang marinig ang sinabi ni Su Qingzhou, kinailangan ng staff na maghiwa-hiwalay. Sa sandaling ito, mayroong ilang mga talakayan sa infield. Nakita ko ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng avant-garde fashion na may exaggerated na hairstyle, at isang middle-aged blonde na lalaki na nakadamit tulad ng European court nobleman, na may kasamang ilang katulong, na naglalakad palayo. Papunta sa venue. Magalang na sumandal si Fellini sa kalahati, ipinakilala ang isang bagay sa lalaki sa kasuotan ng palasyo sa harap, na may napakasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Tingnan mo. Ito ang punong taga-disenyo ng Enamel L Group, Master Fellini. Sino kaya yung katabi ni Master Fellini parang mas mataas ang status sa kanya? Mataas ba ang katayuan ni Master Lenny? Baka ito ang boss ng L Group. Imposible, ang isang internasyonal na master, kahit nasa harap ng boss, ay hindi magiging masigasig. Sa kapistahan ng industriya ng fashion, ang katayuan ng mga nangungunang designer ay maliwanag. Kaya naman, sa sandaling lumitaw si Fellini, maraming tao ang gustong umakyat at makipag-chat sa kanya. Sinamantala rin ni Wuhan ang pagkakataon, na may mapakumbabang ngiti sa kanyang mukha, ay umakyat upang makipagkamay kay Fellini. Master Fellini, matagal nang hindi nagkikita, naaalala mo ba ako? Sinulyapan ni Fellini si Wuhan at ngumiti, Wuhan Mr. Han, naalala ko. Nung huli kitang nakita sa Paris Fashion Week. Haha, it's an honor, naaalala pa rin ako ni Master. Pagkatapos ay nagkunwaring hindi sinasadya si Wuhan at nakangiting nagtanong, hindi ko kilala ang kagalang-galang na Ginoo, sino si Master Fellini? Ang mga damit ay napakasarap. Ang court-style attire ng blonde middle-aged na lalaking ito ay mukhang isang handmade boutique, napakakakaiba, ngunit puno ng hindi maipaliwanag na low-key luxury. Ipinagmamalaki ni Fellini, itong si Master George ang aking tagapagturo. Isa rin siyang royal designer para sa maraming maharlikang pamilya. Noon, marami akong nakinabang sa pag-aaral mula sa aking mentor, at malaki ang impluensya ko sa aking disenyo. Malaking tulong at impluensya. Marami sa mga panauhin na nakinig na may nakapikit na tainga ay lahat ay nagpakita ng paghanga at pagtataka nang marinig nila ito. Si Fellini ay isa ng nangungunang internasyonal na taga-disenyo, at ang kanyang tagapagturo ay hindi maliit na bagay. Isa pala itong royal designer. Hindi katakataka na si Fellini ay napakasado. Ang mga tao sa antas na ito ay hindi isang bagay na maaaring maging kaibigan ng mga ordinaryong lokal na maniniil. Kahit na ang mga nangungunang internasyonal na palabas sa fashion ay hindi karapat-dapat na imbitahan silang pumunta. Dahil ang mga tao ay hindi gumagawa ng damit para sa mga ordinaryong tao at ordinaryong mayayaman, syempre hindi sila nag-abala na pumunta sa mga ganitong okasyon. Tulad ng inaasahan kay Master Fellini, na makapag-imbita ng tulad ng isang kilalang Master George na bumisita, ang ilang mga tao ay agad na nagsimulang humabol sa kanya. Hinaway-kaway ni Fellini ang kanyang kamay ng may ngiti, at sinabing, nagkataon lang na sinamantala ng aking guro ang fashion show na ito upang makilala ang dalawang kilalang tao at bigyan ako ng ilang mga payo. Hindi ko matanong ang aking guro.
Hindi naiwas ang pag-usapan ng lahat ang tungkol dito, at hindi nila alam kung sinong mayamang pamilya ang nakakakilala kay Master George. Si Master George pala. Napakawalang galang ko talaga. Wuhan ang pangalan ko, at artista ako. Agad na gustong makipagkaibigan ni Wuhan kay George. Mas maganda kung magpa-picture sila together. Sa sandaling lumabas ang publisidad, sinabing si Wuhan ay nagpakuha ng larawan kasama ang royal designer ng Ying Kingdom, at ang antas ng imahe ay biglang nag-iba. Gayunpaman, tumango lang si George at hindi na pinansin. Lumingalinga si George sa kaliwat kanan sa unang hanay ng mga upuan sa infield, na parang may hinahanap. Tumayo roon si Wuhan na may kahihiyang mukha, pilit na ngumiti, at pagkatapos ay umupo sa kanyang malungkot na upuan. Nang makita ng mga nakapaligid na panauhin ang lahat ng ito, lahat sila ay tahimik at palihim na natuwa, at alam nila sa kanilang mga puso na hindi man lang minamaliit ni Master George ang mga tinaguriang sikat na entertainment star. Inabot niyang Huacheng at tinapik-tapik ang likod ng kanyang anak, ngunit hindi ito nagsalita. Kung tutusin, hindi siya naglakas loob na i-provoke ang royal designer. Pagkatingin ni George sa paligid, sumimangot siya at tinanong si Fellaini, aling upuan ang inuupuan ni Madam? Hindi ba ito ang unang hanay? Kabanata 1173 ng Bobola. 1173. Medyo natarante rin si Fellaini, at dali-daling nakahanap ng isang staff at nagtanong, di ba hiniling ko sa iyo na ayusin mo ang upuan sa unang hanay para kay MS Su? Pumasok na si MS Su sa venue, hindi ka pa ba nakapili ng upuan? Mukhang nahihiya ang staff at ibinulong ang episode kanina sa tenga ni Fellaini. Nang marinig ito ni Fellaini, nagsalubong ang kanyang mga kilay, at sinulyapan niya sinayang Huacheng at Wuhan na nakaupo doon, na nagpapakita ng kaunting pagkasuklam. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, sinabi niya kay Master George, Buro, dumating si Madam, sa isang posisyon sa likod. Sa likod. Hindi nasisiyahang sinabi ni George, bakit sa likod? Mayroon bang mas karapat-dapat na umupo sa harapang upuan kaysa sa reyna ng hari? Napangiti ng mapait si Fellaini at ibinulong sa tenga ni George ang nangyari. Teacher, ganyan ang nangyari. Nag-ayos talaga ako, pero hindi ko inaasahan. Okay. Mahilig kang magdahilan, pero hindi ka pa rin nagbabago. Direktang pinutol ni George ang sinabi niya, ayoko makinig sa mga kalokohang ito, dalhin mo muna ako sa babae. Tumango si Fellaini sa kahihiyan at nagmamadaling inabot si George na bumalik. Sa ganitong paraan, sa ilalim ng mga titig ng hindi mabilang na mga mata, si Master George ay hindi umupo sa harap na upuan, ngunit lumakad sa likod na hanay. Nang si George at Fellaini ay tumayo sa harap ni Su Qingzhou, maliban kay Su Qingzhou, ang malaking bilang ng mga bisitang naruroon ay nagpakita ng pagkagulat. Mr. Fellaini. Si Su Qingzhou ay nagbabasa ng balita sa kanyang telepono. Nang may makita siyang papalapit, tumangala siya at napagtantong kakilala pala ito. Pagkatapos ng lahat, ang Splendid Group at ang L Group ay mahalagang magkasosyo na ngayon, kaya ang Su Qingzhou at Fellaini ay karaniwang may mga palitan ng email. Igalang si Mr. Su, ito ang aking guro. Dapat ay narinig mo na ito noong nakaraan, Master George, maalalang pakilala ni Fellaini. Si George ay napaka-solemn na at magalang. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, yumuko at sumaludo, at pagkatapos ay nagpakilala, Madam, maaari mo lang akong tawaging George. Ako. Narinig na ang fashion show na ito ay gaganapin sa Huahay. Gusto ng aking guro na samantalahin ko ang pagkakataong ito. May pagkakataon akong makilala kayo ni Mr. Eats. Isang malaking karangalan na makilala ka rito, ang iyong kagandahan ay kahanga-hanga sa unang tingin. Sa publiko, si George ay napakaingat sa kanyang mga salita at hindi nang ahas na tawagin ang pangalan ni Ye Fan. Sandaling naalala ni Su Qingzhou, iniisip ang unang pagkakataong nakita ni Ye Fan si Fellaini, at hindi niya maiwasang isipin kung sino si George. Oh, Mr. George, estudyante ba siya ni Master Eric? Tuwang-tuwang tumango si George sabay ngiti, oo, hindi ko akalain na makikilala ni Madam ang isang maliit na tao tulad ko. Paano ko hindi malalaman, sinabi ng asawa ko na tinulungan mo si Master Eric sa paggawa ng ilan sa kanyang mga damit, sabi ni Su Qingzhou. Lalo pang naantig si George, nanginginig ang boses, Wang, naku, sir, nabanggit ba niya ako? Oo, nakangiting sabi ni Su Qingzhou. Agad namang napuri si George at may pasasalamat na sinabi, ito ang karangalan ng kontrabida. Sa katunayan, pakiramdam ng guro na siya ay tumatanda at siya ay higit pa sa sapat. Kaya't umaasa ako na sa pagdating ko sa pagkakataong ito, magkaroon ako ng pagkakataong makilala si G. Upang mapaghandaan ang pamumuno ng mantle ng guro sa hinaharap, nakikiusap ako na ipagpatuloy ang pagiging sastre ni G. Ito ay. Hindi pa rin ako magaling sa pag-aaral, at maraming detalye ang hindi kasing perpekto ng paghawak ng guro, sana lang ay hindi masyadong madismaya ang guro. Su Qingzhou ang lahat ng ito ay medyo labis. Gaano kalakas ang pressure ni Ye Fan sa tailor? Kung paano gumawa ng mga simpleng damit ay kapareho ng paggawa ng isang malaking proyekto. Master George, ikaw ay masyadong mahinhin, ang aking asawa ay hindi masyadong mapili, pag-aaliw ni Su Qingzhou.
Inakala ni George na siya ay nagkamali, at mabilis na nagpaliwanag, "Syempre alam ko na hindi masyadong tututol si Mr. Ye sa ilan sa ating mga pagkukulang, ngunit kung nakikita natin na hindi tayo perpekto, maaawa tayo dito." Tumango si Su Qingzhou at nakangiting sinabi, "Ang asawa ko ay napakadaldal. Pagdating niya, maaari mo siyang kausapin. Nandito na ang tag-araw, at dapat din siyang bumili ng bagong batch ng mga damit." "Ano?" Tuwang-tuwang sinabi ni George, "Yeah, Mr. Ye will come today too." Tuwang-tuwa rin si Fellaini. Binigyan niya si Su Qingzhou ng 2 imbitasyon, ngunit hindi siya nang ahas na umasa na darating si Ye Fan. Lumitaw. Hindi man lang siya nang ahas na banggitin ang usapin ng pag-imbita kay Ye Fan, sa takot na siya ay hindi magustuhan at madaig. Sa kanyang status, paano niya maimbitahan si Ye Fan? Kung talagang dinala ni Su Qingzhou si Ye Fan, ang kanyang disipulo, sa pagkakataong ito, ay nagbigay ng kontribusyon. Oo. Pero may gagawin siya at mahuhuli siya, hindi ba nag-iwan ako ng space para sa kanya? Itinuro ni Su Qingzhou ang upuan sa tabi niya. Hindi napigilan ni George ang kagalakan sa kanyang puso, kaya tumalikod siya at sinabi kay Fellaini, "Bakit nakatayo ka pa rin dyan?" Mabilis na ayusin ang pinakamagandang upuan sa harapan. Oo. Fellaini gritted kanyang mga ngipin, iniisip na ito ay mahirap muling ayusin, ngunit din sa 2 magandang upuan sa harap. Ngunit pinigilan siya ni Su Qingzhou at sinabing, "Kalimutan mo na, puno na ang mga upuan sa harap, at ngayon lang talaga ako nakakuha ng upuan sa likod. No need to sit in the front. Everyone, watch the show, maging masaya ka lang." Ayaw ni Su Qingzhou na maging masyadong pasikat, na tila ibang-iba sila. Ngunit sa katunayan, kahit na gusto ni Su Qingzhou na manatiling mababang profile, magiging mahirap ito ngayon. Dahil, narinig ni George na si Su Qingzhou at Ye Fan ay uupo sa likod, kaya umupo rin siya sa tabi niya. Ang mga premium na upuan sa unang hanay ay hindi mahalaga kay George. Gusto lang niyang mapalapit kay Ye Fan at sa kanyang asawa, para mas mapalapit siya sa mga Diyos sa kanyang puso, sa kanyang mga paniniwala. Umupo si George sa back row ng ganito, wala siyang halaga. Siyempre, hindi uupo sa harap si Lenny. Sinundan niya ang guro at umupo doon, naghihintay sa pagdating ni Ye Fan. Kaagad, ang focus ng audience ay lumipat mula sa unang row patungo sa likod na row kung saan naroon si Su Qingzhou. Nakita ni Su Qingzhou ang mausisa at naiinggit na mga mata na nakatitig sa kanya, nakaramdam siya ng kawalan, ngunit hindi niya maitaboy ang master at apprentice ni George, kaya kailangan niyang tiisin ito. Nakita ni Wu Han, na nakaupo sa unang hanay, ang eksenang ito na may pangit na mukha. Si Su Qingzhou ay isang negosyante lamang nakakatiwalag lang nila. Nakaupo siya sa tabi ng isang royal tailor na hindi niya kayang umakyat ng mataas, at napakapamilyar niya, na natural na hindi siya komportable. Si Yang Huacheng, na nasa gilid, ay natural na medyo hindi komportable, dahil sa ganitong paraan, tila nakaupo silang dalawa sa unang hanay, at ang kanilang mga marka ay hindi kasing ganda ng huli. Nakahanap siya ng assistant at nagtanong, bakit nakaupo ang 2 master na iyon sa tabi ni Su Qingzhou? Hindi masyadong malinaw ang assistant, kaya't nakasagot lang siya sa mahinang boses, "Boss, mukhang strategic partner ang L Group at Jinxiu Group. Kilalanin mo lang siya." "Oh, so that's the case." Matatanggap ni Yang Huacheng ang ganoong sitwasyon. Sa sandaling ito, ang ilang mga tandang ay nagmula sa mga bisita. Nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na puting lalaki na nakasuot ng McQueen suit at isang kalahating siglong gulang na lalaki na may salaming pang-araw sa isang dayor na puting sando na naglalakad papunta sa venue. Hindi ba yan si Henry Pinault, ang kasalukuyang presidente ng Kering Group ng FA-GU? Ang isa pang matandang lalaki, hindi ba dapat siya ang patriarch ng pamilya Vuitton, Mr. Pat? Tama. Louis Vuitton descendants ng pinakamalaking kumpanya ng luxury goods sa mundo. Ngayon ang aktwal na controller ng pinakamalaking kumpanya ng luxury goods sa mundo. Sa pagkakataong ito ang Victoria's Secret show ay talagang mataas na antas, ang mga taong katulad nila ay naruroon lahat, ito ba ay dahil gusto nilang makilala ang aming mga senior executive sa CA-GU, by the way are you here? Habang nag-uusap at nagbubuntong hininga ang mga bisita nang makita ang mga ganoong bigwig sa likod ng mga eksena sa international fashion industry, nakita nilang hindi pumunta sa front seat ang 2 bigwig na ito para maupo, bagkus ay lumipat sila sa back row. Pumunta sa direksyon. Kabanata 1174 na upuan. Noong 1174, inakala ng lahat na kukumustahin din ng amo ang royal tailor, si Master George. Pagkatapos ng lahat, ito ang tanyag na tao ng maraming maharlikang pamilya, at ito rin ang tunay na pinuno ng industriya ng fashion. Kahit na ang mga malalaking boss sa likod ng industriya ng fashion ay dapat igalang ang mga royal tailors. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay muling natulala sa mga bisita. Nakita ko sina Pino at Whedon, sa halip na batiin si George, naglakad sila patungo kay Su Qingzhou. "Madam, naaalala mo pa ba ako? Nagkaroon ako ng karangalan na makilala ka sa Paris noong nakaraan." Mapagpakumbaba na bati ni Henry Pinault kay Su Qingzhou. Siyempre naalala ni Su Qingzhou, dahil dinalhan siya ng matandang Pino ng maraming regalo kasama ang maliit na Pino noong nakaraang pagkakataon.
Mr. Pino, paano ko makakalimutan, salamat sa mabuting pakikitungo noong nakaraang beses sa Paris, tumayo si Su Qingzhou at sinabi. Ito ang dapat natin. Originally, my father wanted to come this time, but he is very old, so he can only ask me to bring his sincere greetings, magalang na sabi ni Pino. Nakangitiring pakilala ni Whedon sa gilid, Madam, ako po si Pat Whedon noong una tayong magkita, at isang malaking karangalan na makilala ka rito. 6 na taon na ang nakalilipas, maswerte akong nakipagkaibigan sa kanyang kamahalan Lucifer, salamat sa kanya. Sa mga nagdaang taon, malayang nakaunlad ang ating kumpanya, at naprotektahan din ang ating mga pabrika sa iba't ibang bansa. Ang aking mga shareholder at ako ay palaging nagpapasalamat. Talaga, hindi ko alam, magkakilala rin sila ni Mr. Whedon. Nakipagkamay si Su Qingzhou sa matanda. Marami nang nakalimutan ang iyong kamahalan Lucifer, at tiyak na hindi siya mag-aalala tungkol sa munting pangangalaga na ito sa atin, nakangiting sabi ni Whedon. Alam ni Su Qingzhou na ang dalawang boss na ito ay tiyak na hindi kailangang lumahok sa Victoria's Secret Show para i-promote ang kanilang mga kumpanya, dahil wala na sila sa antas na ito. Sa makatuwid, sinadya nilang lumahok sa palabas na ito, at ang tanging paliwanag ay ang makilala si Ye Fan. Kayong dalawa, nandito ba kayo para hanapin ang asawa ko? Tanong ni Su Qingzhou sa mahinang boses. Sa pagkakataong ito ang palabas ay gaganapin sa Huahay, kaya sa palagay namin ay magandang pagkakataon na makilala si Mr. Lucifer. Kung tutusin, kadalasan ay hindi namin siya ginugulo. Siyempre, kahit na hindi natin nakikita ang kanyang kamahalan na si Lucifer, kahit na nakikita natin. Sa kabilang banda, Madam, sapat na kayo para iparamdam sa amin na sulit ang aming paglalakbay, nakangiting sabi ni Pat Whedon. Para sa Pinault at Whedon, tiyak na hindi sila mangangahas na gambolain si Ye Fan ng walang dahilan sa mga ordinaryong oras. Sa makatuwid, mas angkop na kunin ang pagkakataong ito na makipagkita kay Ye Fan at mapanatili ang isang mapagkaibigang relasyon. Si Su Qingzhou ay maswerte sa kanyang puso na tinawag niya si Ye Fan, kung hindi, magiging mahirap para sa dalawang malalaking boss na ito na maglakbay ng libu-libong milya patungo sa Huahay. Kayong dalawa, mangyaring pumunta sa VIP na upuan sa unang hanay, sabi ng isang kawani. Nang marinig ito ni Pino, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi, maaari na lang akong umupo dito. Ibigay ang aking upuan sa taong orihinal na nakaupo rito. Oo, maaari din akong umupo sa hanay na ito, sabi ni Pat. Napatulala ang staff, at may handang isuko ang upuan sa unang hanay at maupo sa posisyong countdown. Ang ganitong palitan syempre ay lubos na magpapasaya sa taong nakaupo sa unang hanay, kaya't walang masabi, kung tutuusin, ang mga amo. Bilang resulta, sa ilalim ng pagkamangha at naguguluhan ng mga mata ng mga panauhin sa infield, sina Pinault at Whedon, ang dalawang napakalaking lalaki sa industriya ng fashion, ay nakaupo sa kabilang panig ng Su Qingzhou. Sa ilang sandali, ang mga mata ng madla ay mas nakatuon kay Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay medyo napahiya, dahil alam niyang magkikinig siya kay Fellaini, naupo siyang muli sa unang hanay. Tinataya na ang tagapag-ayos ng Wei Mi ay mamamatay sa depresyon, at sa wakas ay nag-imbita ng isang makapangyarihang tao, ngunit lahat sila ay nakaupo sa likuran. Ang hindi inaasahan ni Su Qingzhou ay hindi pa tapos ang usapin. Sa pagdating ng Pinault at Whedon, dumating sa infield ang ilan sa mga bida ngayong gabi. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nangungunang internasyonal na taga-disenyo, nang dumating sila sa eksena, natagpuan si Master George na nakaupo sa likod na hanay, sino ang maglalakas loob na maupo sa harap. Biglang umupo silang lahat sa likod ni Su Qingzhou. Ang pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo, hindi ang CEO ng isang multinational Fortune 500 group, ang pinuno ng isang multinational consortium, o maging ang tagapagmana ng trono ng isang oil country, lahat ay kusang na pumunta rito, at pagkatapos mahanap si Su Qingzhou, mainit nilang binati siya. Gusto lang ni Su Qingzhou na laruin ang kanyang mobile phone, kaya hinintay na lang niyang dumating si Ye Fan. Ang sino mang gustong maging hostess ngayong gabi ay kailangang aliwin sa lahat ng oras. Nang malaman nilang nandito si Ye Fan ngayon, nagulat ang lahat, at umupo silang lahat sa paligid ni Su Qingzhou. Dahil dito, hindi ito maintindihan ng mga bisita sa eksena. Walang gusto ang mga VIP na upuan sa unang hanay, at isang grupo ng mga tao ang sumugod na umupo sa likod na hanay. Ang punto ay, sinuman sa mga taong ito ay tila may mas mataas na katayuan kaysa kay Su Qingzhou, at ang mga kwalifikasyon ay luma na, bakit lahat sila ay magalang kay Su Qingzhou, tulad ng pagtrato ng isang courtier sa isang monarko. Ang Jinxiu Group ay hindi simple, mayroon ba itong background na hindi natin alam? Hindi kaya pangkaraniwan ang asawa ni Su Qingzhou? Mukhang ngayon ko lang narinig na binanggit nila ang asawa niya. Mukhang hindi pupunta ang malalaking lalaki na ito sa palabas. Oo, halatang hinahanap nito si Su Qingzhou. Hindi man lang ako nag-abalang umupo sa unang hanay. Kanina lang hinawakan ng boss yang na iyon ang upuan ni Miss Su, ngayon lang yata ako nagsisisi, baka na-offend ko ang isang malaking tao. Umupo sina Yang Huacheng at Wu Han, ang ninong at ninong sa unang hanay, natural na napansin ang kakaibang pag-unlad ng usapin at narinig ang ilang komento mula sa mga bisita. For a time, parang medyo napahiya ang dalawa, parang nakaupo sa mga karayom.
Ang nakakahiya pa, sa pagpapalit ng upuan ng mga nangungunang VIP na ito, ilang mga ordinaryong bisita na orihinal na nakaupo sa likuran ang naupo sa unang hanay. Nakita ni na Yang Huacheng at Wu Han na ang mga taong nakaupo sa tabi nila ay mga maliliit na tao na hindi nila kilala, at ang kanilang mga mukha ay mahirap tingnan. Parang napaka-unclassified din nilang dalawa, at puro biro ang pag-upo sa first row. Ninong, mukhang hindi madali ang Su Qingzhou na iyon, bakit umaasa ang mga taong iyon sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Wu Han. Ano ba ang dapat ikatakot, kung talagang maganda ang background niya, paano niya tayo hahayaan ngayon lang? Dahil lang sa maganda ang mukha niya para makaakit ng mga bubuyog at paro-paro, mapang-uyam na sabi ni Yang Huacheng. Naisip ito ni Wu Han, at tila may katuturan ito. Pagkatapos ng lahat, ang Jinxiu Group ay tila palaging isang pribadong negosyo. Kasabay nito, ang taong namamahala sa kaganapang ito, ang Victoria's Secret Senior Vice President Gray, ay labis na balisa. Nang makita niya ang napakaraming malalaking tao, hindi man lang siya umupo sa unang hanay. Kapag nagsimula na ang live broadcast, hindi ba ito magpaparamdam sa mga manunood na walang malalaking pangalan na sumusuporta sa kanya? Napakahiyang palabas, mas mabuting huwag gawin, mawawala ang imahe ng kumpanya kapag na-broadcast. Kaya dali-dali namang pumunta si Gray kay Fellini na nakikipagtulungan, at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Nagulat siya nang malaman na ang posisyon ni Su Qingzhou ay binago ni Yang Huacheng na humantong sa ganoong sitwasyon. Sa mga kwalifikasyon ni Gelei, natural na hindi niya maabot ang antas ni Ye Fan, kaya hindi niya maintindihan kung bakit dapat tumingin ang lahat sa mukha ni Su Qingzhou. Nang makitang hindi niya makumbinsi ang iba pang mga VIP, taos puso lang niyang nasabi kay Su Qingzhou, Miss Su, ikinalulungkot ko na hinayaan kong mangyari ito. Pwede bang maupo ka sa unang hanay? Hahanap kami ng paraan para muling ayusin ang iyong mga upuan. Kabanata 1175 hindi na kailangang idagdag ito. 1175. Sumakit ang ulo ni Su Qingzhou, Miss Gray, nakaupo na ang lahat, gusto mo bang itaboy ang lahat ng bisita sa unang hanay? Sa tingin ko ay hindi ito nararapat, umupo ka na lang ng ganito. Pero, mukhang malungkot si Gray, hindi ito maganda para sa imahe ng aming kumpanya, at lubos din itong babawasan ang mga rating ng live na broadcast. Ginagawa nitong hindi nasisiyahan sa amin ang mga broadcaster at advertiser. Nag-broadcast kami ng live sa buong mundo. Itong pagkalugi ito ay napakalaki. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, medyo napahiya siya, dahil sa kanyang mga personal na dahilan, hindi nararapat na mawalan ng malaking pera ang Victoria's Secret. Kaya't sinabi niya, okay, Miss Gray, kung maaari kang makipag-usap sa mga bisita sa harap na hanay, magpapalit ako ng upuan. Nakahinga ng maluwag si Gray at nakangiting sinabi, sa totoo lang, walang masasabi tungkol sa bagay na ito. Ang mga patakaran ay mga patakaran, at ang mga posisyon ay hindi dapat binago. Since Miss Su and your husband are arranged in the first row, then we should sitting there, ganun din sa ibang VIPs. Kaya baguhin lang ang posisyon pabalik sa orihinal na pagkakasunod-sunod, at iyon na. Pagkatapos magsalita, pumunta si Gray sa harap na hanay at inihayag sa lahat ng nakaupo sa unang hanay, lahat ng nandito, hindi pinapayagan ng kaganapang ito ang hindi autorisadong pagpapalitan ng mga upuan. Magsisimula na ang palabas, mangyaring bumalik sa iyong orihinal na mga upuan at sumunod sa aming mga alituntunin ng paglahok. Sabi ni Gray, kahit medyo nanghihinayang ang karamihan sa mga bisita, sumunod pa rin sila. Masunarang bumangon. Alam din nilang hindi sila karapat-dapat na maupo sa unang hanay, at kung gustong maupo ang mga bigwig na ito, wala na silang lakas ng loob na magsalita pa. Gayunpaman, si Yang Huacheng ay nakaupo pa rin, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Mr. Yang, please take your seat, magsisimula na ang opening ceremony natin, nakangiting sabi ni Gray. Sinulyapan siya ni Yang Huacheng, pagkatapos ay tumingin sa isang tabi, nakita si Su Qingzhou at ang iba pa, at sunod-sunod na naglakad. Ang malalaking figure sa industriya tulad nina George, Voten at Pino ay sunod-sunod na bumalik sa kanilang mga upuan. Lumapit si Su Qingzhou kina Yang Huacheng at Wu Han at tahimik na nanood. Natural, hindi madaling bumalik si Yang Huacheng. Kung tutusin, nakakahiya para sa kanya na kumuha ng upuan mag-isa at pagkatapos ay lumipat pabalik sa dulo. Ngunit hindi siya tanga, binalak niyang galugarin muna ang background ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay pag-isipan kung hahayaan ito o hindi. Gusto mo bang ibigay ko ito kay Su Qingzhou ng Jinxiu Group? Oo, tumanggo si Gray. Ano ang dahilan? Baka ang Splendid Group din ang importante mong partner. Tanong ni Yang Huacheng. Hindi alam ni Gelei kung ano ang background ni Su Qingzhou, kaya ang tanging nasabi niya ay, bagaman ang Jinxiu Group ay walang pakikipagtulungan sa aming kumpanya, si Miss Su ay sapat na mapalad na makuha ang dalawang posisyon na ito. Nang marinig ito ni Yang Huacheng, mas nakahinga siya ng maluwag. It turned out that it was just a matter of seat rules, so he said, kahit na, ngayon lang ako nagpalit sa kanya, and she agreed. Kumunot ang noo ni Gray at sinabing, ang pagkakasunod-sunod ng mga upuan ay inireseta. Dahil si Miss Su ay nakabunot ng dalawang upuan dito, siya at ang kanyang kapareha ay dapat umupo.
Napangiti siyang Huacheng ng nakakainsulto, ikaw ang vice-presidente ng Weimi, alam mo ba, ako ay isang yang, sino ito? Alam ko, ikaw ang chairman ng Siagu Royal Entertainment Company, at kami ang isa sa oras na ito. Isa sa mga kasosyo ng kaganapan, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa iyong kumpanya para sa iyong suporta. Bilang kapalit, nag-imbita rin kami ng isang artista mula sa iyong kumpanya, si Mr. Wuhan, upang magtanghal ngayong gabi. I think we should. It's a pleasure to work together, nakangiting formula ni Gray. Oh, mukhang wala ka talagang alam tungkol sa akin, Yang, malungkot na sabi ni Yang Huacheng, sa lupain ng Sia, kahit si Mr. Nex, ang chairman ng kumpanya mo, ay kailangang makipagkita sa akin. Welcome ka. Anong klaseng bagay ka, karapat-dapat ka ring sabihin sa akin kung saan uupo. Si Wuhan, na nasa gilid, ay mukhang nanghihinayang, tumayo at sinabi sa Yingwen, Ms. Gray, maaaring hindi mo alam ang background ng aking ninong. Hindi lang siya ang chairman ng Royal Entertainment, kundi ang namamahala din sa Xinyigang, ang pinakamalaking underground gang sa Xiangcheng, at may napakalapit na relasyon sa underground na kapatiran ng iyong magnesium. What? Fraternity? Biglang natakot ang mukha ni Gray. Siya ay tubong magnesium, at natural na alam niya ang underground dark organization sa kanyang bansa. Hindi ko inaasahan na siyang Huacheng ay mayroon pa ring ganoong background. Nang makitang natatakot si Gelei, ipinagmamalaki ni Yang Huacheng at Wuhan. Handang pumunta rito ang aking ninong, at nabigyan ka na nito ng maraming mukha, kaya ipinapayo ko sa iyo na isipin ang tungkol sa iyong kumpanya at ang iyong sariling kaligtasan, oh. Huwag mong galitin ang aking ninong, nakangiti si Wu Hangxi. Biglang nadilema si Gray. Hindi niya maaaring hayaang umupo sa likuran ng isang grupo ng mga VIP, ni hindi siya nang ahas na galitin si Yang Huacheng. Kalimutan mo na ito, sabi ni Su Qingzhou sa oras na ito, Miss Gray, hindi ako manunood ng palabas ngayon, gayunpaman, hindi pa dumarating ang asawa ko, wala ako sa mood. Si Su Qingzhou ay talagang hindi nag-abala na maghintay, lalo pat makipagkompetensya para sa dalawang upuan kasama si Yang Huacheng at ang iba pa. Hindi pa dumarating ang mga pangunahing lalaki, siya ay was quite irritable. Madam, kung hindi mo pinapanood, hindi rin ako nanunood. Agad na tumayo si George at nagbalak na sumunod. Umiling si Su Qingzhou at sinabing, Master George, maupo ka at sa iba pa, huwag gawin ito. Hayaang mapahiya ang mga organizer. Kung gusto mo talagang mahanap ang asawa ko, maaari kang maghintay hanggang matapos ang kaganapan. Inaanyayahan kita na kumain ng masarap sa Huahay. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig ito. Kung maaari silang kumain kasama si Ye Fan, ngunit ang kanilang kaluwalhatian. Ayaw nang manatili pa ni Su Qingzhou, tumalikod siya at nagplanong lumabas ng venue. Pero, ilang hakbang pa lang, nakita na niya ang isang lalaking tumatakbo pababa, nahihiyang ngumiti at sinabing, asawa, pasensya na, ito ang kapitbahayan ay masyadong masikip, kaya gabi na. Ang taong dumating ay natural na si Ye Fan, sa wakas ay ipinarode niya ang kotse at nagmamadaling pumasok, at nakita si Su Qingzhou na nakatayo doon. Masyado kang mabagal. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Haha, wala akong magawa sa traffic jam. Napangiti si Ye Fan. Si Wuhan, na mayabang pa rin, ay nakitang biglang sumulpat si Ye Fan, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga binti ay nanghina, at siya ay bumagsak sa upuan. Wuhan, anong nangyayari sa'yo? Kakaibang tanong ni Yang Huacheng. Nanginginig ang mga labi ni Wuhan, at bumulong siya, Godfather. Siya ang taong huling nakilala ko. Ano? Nagbago ang mukha ni Yang Huacheng, yung hinayaan ka ng tropa na bugbugin ka ng mga tao. Tumango si Wuhan sa takot, oo. Sumama ang pakiramdam ni Yang Huacheng saglit, bigla niyang napagtanto na ang mga taong ito ay hindi nakatingin sa mukha ni Su Qingzhou, kundi sa mukha ni Ye Fan. Oo nga, nang makita ni George at ng iba pa si Ye Fan, agad silang tumayo, bawat isa ay may nasasabik na ekspresyon, at umakyat upang batiin siya ng sunod-sunod. Natigilan si Ye Fan sa grupo ng malalaking lalaki na biglang tumakbo. Kilala niya ang karamihan sa kanila, ngunit labis siyang naguguluhan, paano napunta ang mga taong ito sa Huahay? George, mabuti ba ang pakiramdam ni Lau ay kamakailan? Little Pino, lumabas ka na ngayon bilang kapalit ng iyong ama. Hoy, matandang Whedon, pinutol mo na ba ang iyong mga tirentas? Casual na sinundan ni Ye Fan ang mga mata ng mga tagalabas na ito. Ang mga super predator ay nagchat ng ilang mga salita, na parabang ito ay kasing dali ng pakikipag-chat tungkol sa mga gawain ng pamilya. Ang mga bisita sa paligid ay natigilan at ganap na hindi maintindihan. Paano kaya ang ganitong ordinaryong binata ay sasalubungin ng mga malalaking amo na ito? Gayunpaman, nang isipin ng lahat na ito ang asawa ni Su Qingzhou, sila ay napanatag. Kung tutuusin, talagang hindi pangkaraniwan ang makapagpakasal kay Su Qingzhou. Pagkatapos makipag-usap ni Ye Fan sa mga matandang kaibigan na ito, naglakad siya sa harap ni Su Qingzhou at nag-aalinlangan na nagtanong, asawa, bakit hindi ka maupo, saan tayo uupo? Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, wala ako sa mood na panuurin ito, bakit hindi tayo? Fair na, bakit? Mukhang nanlumo si Ye Fan, galit ka ba na late ako?
Si Fellaini, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling nagsabi, "Dear Mr. Ye, ito ay dahil talaga sa upuan ni Ms. Su. Ay sa pilitang inookupahan." Nang marinig ito, agad na sumimangot si Ye Fan, at nang lingunin niya, nakita niya si Yang Huacheng, na may komplikadong mukha, at si Wu Han, na pinagpapawisan na sa kanyang noo. Nang makita niya si Wu Han, kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bahagyang tumango, at sinabing, "Hindi ka takatakang napakayabang mo. Mr. Ye. Ako ang taong namamahala sa kaganapang ito, Victoria's Secret Vice President Gelei, ipinapangako kong mag-aayos ako ng mga upuan para sa iyo at kay MSU sa lalong madaling panahon. Pwede bang maghintay ka sandali, maaari tayong magdagdag ng mga upuan." Nang makita ang ugali ng mga boss kay Ye Fan, alam ni Gelei na si Ye Fan ay tiyak na hindi isang bagay na maaari nilang pukawin, kaya nagmadali sila at hiniling kay Ye Fan na maghintay ng kaunti pa. Gayunpaman, direktang itinuro ni Ye Fan sina Yang Huacheng at Wu Han, at sinabing, hindi na kailangang magdagdag, hayaan silang dalawa na makaalis. Kabanata 1176 na oo. 1176. Ang mga salita ni Ye Fan ay malinaw na nahulog sa mga tenga ni Yang Huacheng at Wu Han, at natural na nahulog din sa mga tainga ng iba pang mga bisita. Talagang isang malaking kahihiyan ng direktang hayaang makalabas sina Yang Huacheng at Wu Han sa isang malaking okasyon. Ang mukha ni Yang Huacheng ay naging atay ng baboy. Walang sino man ang nang-ahas na maging tahasang bastos sa kanya. Kahit na may makita siyang ilang lokal na opisyal sa Xia Kingdom, kailangan niyang bigyan siya ng 3 puntos. Gayunpaman, sa mga mata ni na George, Pino at iba pang mga bigwig, kahit napatayin sila ni Ye Fan sa lugar, hindi ito magiging kakaiba. Umupo roon si Yang Huacheng at sinabing may nakakainis ng ngiti, "Haha. Nakakatawa. Binata, kahit na may background ka, mas mabuting mag-ingat ka sa harap ko, isang taong nagngangalang Yang. At saka, ang ganda ng Victoria's Secret show na ito. Organized by the group." Bagamat hindi mapalagay si Wu Han, kasama ang kanyang ninong, nagkaroon din siya ng lakas ng loob, at sinabing, "Miss Gray, huwag mong kalimutan, ako ang guest performer ngayon, kung hindi dahil sa akin, mas mataas ang ratings mo." Lahat sila ay maaapektuhan, at maituturing silang niloloko ang audience. Mukhang balisa rin si Gray, ngumiti si Jong Hao at sinabi kay Ye Fan, "Mr. Ye. Ayusin ko ba ang mga upuan para sa inyong dalawa? Paalisan ng mga bisita, pagkatapos ng lahat, tama hindi masyadong maganda ang imahe ng aming kumpanya." Walang pusong magmalasakit si Ye Fan, anong klaseng bagay itong si Wu Han, nakita na niya ito sa huling pagkakataon, may isip mo kung anong klaseng tao ang kanyang ninong. Tama na para saktan siya ng dalawang ito. Kung nang-ahas silang ay bully si Su Qingzhou, paano niya ito matitiis? Kahit na hindi iniisip ni Su Qingzhou ang bagay na ito, hindi niya mapapayagan na mangyari ang ganoong bagay. Kung hindi ka magmadali, magmamadali ako. Aakyat na sana si Ye Fan para harapin ito, ngunit pinigilan siya ni Su Qingzhou. "Asawa, huwag kang ganyan, sa dami ng nanunood, makakasira sa mga gawain ng iba. At saka, ano ba ang status mo, bakit mo pa pinagkakaabalahan ang isang tulad nila?" Pinayuhan ni Su Qingzhou. Tama si Ye Fan nang naisip niya ito, kahit na ginagawa niya ito para sa kanyang asawa, ngunit siya mismo ang gumawa nito, at pinuri niya ang dalawang lalaking ito. Kaya lumingon si Ye Fan at tinanong si Wyden at ang iba pa, sino ang may-ari ng kumpanya ng Wei Mi. Mabilis na sumagot si Old Wyden, "Mr. Hui Ye, ang Nix." "Oh, wala akong impression." Sumimangot si Ye Fan. "Hehe, may status ang tito ng Nix. Hehe, normal lang na hindi kayo magkakilala," nakangiting paliwanag ni Wyden. Ang implikasyon ay hindi sapat ang katayuan ng Nix para makilala siya ni Ye Fan. Tumango si Ye Fan at casual na sinabi, "Sinuman sa inyo ang tumawag sa kanya at hayaan siyang maglinis nito. Hayaan mo akong makipag-ugnay." Maraming tao ang sumugod upang ilabas ang kanilang mga mobile phone, at ang pinakamabilis ay si Pino, na agad na nagsimulang tumawag kay Nix, ang chairman ng Victoria's Secret. Hindi nagtagal, nakonekta ang tawag, at doon nanggaling ang napakasiglang boses ng Nix. Hindi naman masyadong nagsalita si Pino, ilang salita lang at ibinaba na ang tawag. Wala pang 10 segundo, nag-vibrate ang telepono ni Vice President Gray. Nang makitang tumatawag talaga ang amo, mabilis itong kinuha ni Gelei. Matapos makinig sa ilang salita, nagbago ang kanyang kutis, at tumingin siya kay Ye Fan nang may pagtataka at gulat. Oo, naiintindihan ko." Pagkatapos ng tawag sa telepono, yumuko muna ng malalim si Gray kay Ye Fan at sinabing, paumanhin, "Mr. Ye, masyado akong bigla, mangyaring huwag akong sisihin, ako ito ang haharapin." Pagkatapos magsalita, lumapit si Gelei kina Yang Huacheng at Wu Han na may seryosong ekspresyon, at sinabing, "Mr. Yang, Mr. Wu, mangyaring umalis ka agad sa venue, pinaalis ka na." Sa ilang sandali, ang lahat ng mga bisita sa paligid ay nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon. Binabalak ni Wei Mi na paalisin sina Yang Huacheng at Wu Han. Dapat mong malaman na ito ay nasa Xia Country, hindi sa Magnesium Country. Sila ay katumbas ng pagpukaw sa mga lokal na ahas sa fashion at entertainment circles ng Xia Country.
Kung hindi ka mag-iingat, maaaring hindi makaligtas si Wei Mi sa isang malaking palengke tulad ni Xia Guo. Maaaring ang asawa ni Su Qingzhou ay talagang sulit ang panganib na dadalhin ng Victoria's Secret Group. Naging berde ang mukha ni Yang Huacheng, bumangon siya at galit na sinabi, sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang ito? Kailangang kumilos ng iyong chairman, Mr. Nix, kapag nakita niya ako. Ano ka? I'm sorry, tama ang order na ito. Inutos lang ni Mr. Nix. Napaka-confident na sinabi ni Gray sa sandaling ito, kabilang ang pagganap ni Mr. Wuhan, na kansela rin ito. Napansin ni Yang Huacheng at Wuhan na maraming nanlilisik na mga mata sa kanilang paligid ay sobrang pangit. Godfather. Ano ang magagawa ko dito, kung ito ay ikalat, hindi na tayo makakasama sa bilog na ito sa hinaharap. Gulat na sabi ni Wuhan. Isang mahigpit na tingin ang sumili sa mga mata ni Yang Huacheng, at sinabi niya, huwag kang matakot, sa tingin mo ba wala akong backstage para sa ninong? Biglang may naalala si Wuhan nang marinig niya ito, at agad nang umiti ng masayang, oo. Paano ko nakalimutan? Ninong. Ang iyong backstage ay ang pinakamahusay sa buong Xia Kingdom. Dinala ni Yang Huacheng si Wuhan kay Ye Fan na may masungit na mukha, at sinabing, binata. Mayroon kang background sa militar, kaya napakayabang mo. Ngunit si ay someone Yang, at ang background ng pamilya Yang namin sa Xiangcheng, ay hindi lang isang sinigang. Kung ayaw mong barilin ang iyong sarili sa paa, mas mabuting umamin ka na sa akin ngayon. Kinusot-kusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, pinayuhan ako ng aking asawa na huwag magkaroon ng parehong kaalaman sa inyo, at habang nakikipag-usap pa ako sa inyo, ilalabas ko rito ang inyong anak. Kamangmangan, hindi mo ba gustong malaman, sa likod ng aking pamilyang Yang? Anong uri ng malaking tao? Mayabang na tanong ni Yang Huacheng. Nagkibit balikat si Ye Fan, umiling at sinabing, ayoko. Natatakot ka ba? Pagmamalaking tanong ni Yang Huacheng. Tumawa si Wuhan at sinabing, Godfather, ang mga taong tulad nila ay walang akses sa malalaking figure ng ganoong antas, kaya hindi sila nang ahas na isipin ito. Medyo natulala si Ye Fan sa tiwala sa sarili ng taong ito, at ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi napigil ang matawa. Yugay, mukhang hindi kita natalo para intindihin noong nakaraan. Humph. Si Wuhan ay puno ng kumpiyansa sa sandaling ito, at gumanti ng pag-atake, sa tingin ko ay hindi mo pa ito naiisip. Kahit na ito ay isang general, ang commander-in-chief ay hindi kasing hirap sa backstage ng aking ninong. Nag-aalala ako sa iyo, busy kasi ako sa trabaho at wala akong pakialam, this time guluhin mo ang ninong ko, wait to die. Si Yang Huacheng ay mukhang may kumpiyansa, sa orihinal, ayaw kong makaistorbo ng napakaraming tao para sa walang kwentang bagay na ito. Ngunit kayong mga kabataan at dayuhang ito ay medyo manlilinlang, ako, Yang, alang-alang sa dignidad ng mga tao sa bansang Xia, ay hinding-hindi kayo papayag na sumakay sa inyong ulo. Ang mga panauhin na nanunood ng kasiyahan ay nagsimulang mag-isip na si Yang Huacheng anong uri ng backstage ang naroon, at ang ilang mga tao ay tila may alam ng isa o dalawang bagay at nagsimulang makipag-usap ng pabulong. Napabuntong hininga si Ye Fan at mahinang nagsabi, sa mundong ito, may mga taong kayang magbigay ng mukha sa akin. Meron, ngunit hindi marami. Ngunit, may isang bagay na sigurado ako. Ang mga taong makakapagbigay sa akin ng mukha, umaasa sa iyo. Hindi ako kwalipikadong malaman. Kaya, habang maaari ka pang lumabas ngayon, ipinapayo ko sa iyo na umalis ka kaagad. Kabanata 1177 Kahanga-hanga. 1177. Hindi ito sineseryoso ni Yang Huacheng. Sa kanyang opinyon, si Ye Fan ay napakabata pa para makita ang mundo. Anak, huwag mong isipin na maipapakita mo talaga ang iyong kapangyarihan sa lupain ng Xia Country kung may kilala kang mga kapitalista sa ibang bansa. Sa sobrang kamangmangan mo, huwag mo akong sisihin, sugpuin ang iyong kahambugan at hayaan kayong mga kabataan sa mga dayuhan, buksan ang inyong mga mata. Pagkatapos magsalita, inilabas ni Yang Huacheng ang kanyang mobile phone, maingat na hinalungkat ang isang numero, tumahimik, at pagkatapos ay i-dial ito. Hindi nagtagal, nakakonekta ang telepono, at mula roon ang boses ng isang lalaki, bahay ito ni Exi, ano ang problema? Magalang na sinabi ni Yang Huacheng, ako si Yang Huacheng mula sa pamilya Yang sa Xiangcheng, Xia Kingdom Royal Entertainment. Ang chairman ng board of directors, may na-encounter ako, at gusto kong magsabi ng ilang salita kay Uncle Exi. Sumagot ang lalaki doon, si Mr. Yang pala, alam ko, maghintay sandali, ililipat ko ito sa master. Ang gulo. Masayang sabi ni Yang Huacheng. Sinamantala ni Yang Huacheng ang oras para ilipat ang tawag, tumingin si Yang Huacheng kay Ye Fan at sa iba na may mapanuksong mga mata, at ngumisi, natatakot ako na baka hindi mo alam kung sasabihin mo ito. Sa Xia Kingdom, mayroong 5 sikat na pamilya na may libu-libong taon ng pamana, itong 5 sikat na pamilya, kahit sino walang maihahambing sa iyong kabisera sa ibang bansa. Maging ang militar ng Xia Kingdom ay kailangang mag-alala tungkol sa kanilang impluwensya. Gayunpaman, kahit na hindi mo kilala ang 5 sikat na pamilya, dahil gusto mong makipagnegosyo sa Xia Kingdom, dapat mong malaman na ang chairman ng Xia Kingdom Chamber of Commerce ay sino ka. Nang marinig ito ng lahat ng naroroon, marami sa kanila ang biglang napagtanto na natagpuan na talaga ni Yang Huacheng ang chairman ng Xia Guo Chamber of Commerce, si Exi Hongfei.
Kahit na hindi mo alam ang background at lakas ng pamilya Exi, ang katayuan lamang ni Exi Hongfei ay sapat na upang matukoy kung karamihan sa mga kumpanya sa ibang bansa ay maaaring magnegosyo sa Siaguo. Talaga o hindi, kilala ni Boss Yang si Chairman Exi. Peke pa rin ito kahit tumawag na. Nabalitaan ko na ang pamilyang Yang iyon sa Xiangcheng. Kasama ang pamilya Exi, nag-ambag sila sa pagpapatalsik sa mga kolonista, kaya nagkaroon ng matalik na kaibigan ang nakaraang henerasyon. No wonder. Sobrang kumpiyansa nila, not to mention the status of the chairman of the Chamber of Commerce, the Exi family's background alone is not at the same level. Ang mga bisita ay labis na inggit at namangha sa backstage ni Yang Huacheng, at sa parehong oras ay naramdaman nila na ang Splendid Group ay magiging malas. Nang marinig ni Wuhan ang mga pangungusap na iyon, ang kanyang mukha ay tila natatakpan ng ginto, at tumingin siya kay Ye Fan ng mapanukso. Sa oras na ito, ang tawag ni Yang Huacheng ay inilipat sa opisina ni Exi Hongfei. Huacheng, may kinalaman ka ba sa akin? Diretsyong tanong ni Exi Hongfei. Mapagpakumbaba na sinabi ni Yang Huacheng, Tiyo, talagang may problema ang aking maliit na pamangkin. Gusto kong hilingin sa aking tiyuhin na tulungan ako sa ilang salita ng hustisya. Bagamat si Exi Hongfei ay hindi gaanong mas matanda kay Yang Huacheng, ang pagkakaiba sa seniority at status ay ginagawang lubhang magalang si Yang Huacheng. Ang iyong ama ay kaibigan ko bago siya namatay. Kung mayroon kang gagawin, hindi mo na kailangang maglibot at makipag-usap, sabi ni Exi Hongfei. Ganito, dinala ko ang aking anak sa Victoria's Secret Fashion Show ngayon, ngunit hindi ko inaasahan na gusto nilang paalisin ng direkta ang aming mag-ama, sabi ni Yang Huacheng. Ano, may ganoon ba? Medyo nagulat si Exi Hongfei. Tiyo, isang maliit na bagay para sa akin, Yang Huacheng, ang mapahiya, ngunit hindi ko kayang makita ang mga dayuhang ito na nakasakay sa aking ulo. Galit na sabi ni Yang Huacheng. Curious na tanong ni Exi Hongfei, wala bang dahilan para itaboy kanila? Nang may sasabihin pa sana si Yang Huacheng, biglang inalis ang telepono. Nang tumangala siya, nalaman niyang si Ye Fan ang nangagaw ng telepono. Ikaw, anong ginagawa mo? Akala mo okay lang kunin ang telepono? Tapos ka na. Galit si Yang Huacheng. Nagulat din ang mga bisita, sa pag-aakalang natatakot sina Ye Fan at Su Qingzhou na masaktan si Exi Hongfei, kaya gusto nilang matakpan sila. Sa hindi inaasahan, agad na nagsimulang makipag-chat si Ye Fan kay Exi Hongfei pagkatapos niyang kunin ang telepono. Matanda salamat sa kanyang ama. Ako ito. Hindi na nakinig si Ye Fan, bakit niya inistorbo si Exi Hongfei sa isang maliit na bagay. Nang marinig ni Exi Hongfei doon ang boses, bigla siyang nagsabi ng hindi inaasahan, Ye Fan. Oo, kamusta ang injury mo noong nakaraan? Kamusta ka? Naalala ni Ye Fan na halos damyugo ng gusto si Exi Hongfei noong nakaraan, ngunit iniligtas niya ito. Tumigil ang pagdurugo. Haha. Salamat sa paghawak mo sa oras na iyon, wala na akong seryosong problema. Magiliw na ngumiti si Exi Hongfei. Bigla na naman natulala ang lahat sa audience, ano bang nangyayari? Hindi kaya. Kilala rin ni Ye Fan si Chairman Exi. Bukod dito, sa pakikinig sa tono ni Ye Fan, mararamdaman ng lahat na ito ay mas casual kaysa kay Yang Huacheng. Nagtaka si Exi Hongfei, Ye Fan, bakit ka nandoon? Oh, dahil ang lalaking ito na pinangalan ng Yang, at ang kanyang anak, ay ninakawan ang upuan ng aking asawa, sinabi ko sa kanila na umalis, bakit, siya ay may napakalapit na relasyon sa iyong pamilya. Ayos ka lang. Tanong ni Ye Fan. Kung anong karakter si Exi Hongfei, agad niyang naisip ang bagay na iyon nang marinig niya ito. Alam din niya kung anong uri ng ugali si Yang Huacheng. Kung hindi dahil sa pagkakaibigan ng nakaraang henerasyon, hindi na sana niya binigyang pansin si Yang Huacheng. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan sa sandaling ito, agad siyang sumagot, kaya nga, huwag kang mag-alala, mayroon akong kaunting pagkakaibigan sa kanyang ama, ngunit hindi ako pamilyar sa kanya. Sa palagay ko rin, ang iyong pamilyang Exi ay hindi dapat masangkot sa isang napaka-introvert na lalaki, ngumiti si Ye Fan at umiling. Haha, natural lang yan. Ye Fan, last time na niyaya kitang pumunta sa bahay namin, bakit hindi ka pumunta? Iniaya ni Exi Hongfei. Kinamot ni Ye Fan ang kanyang buhok at sinabing, wala akong oras pumunta. Kapag tapos na ako, pupunta ako sa bahay ng Exi mo at uupo. Napatulala ang mga bisita sa paligid. Akala nila noon ay hindi alam ni Ye Fan at ng iba pa kung ano ang 5 sikat na sekta. Bilang isang resulta, hindi lamang ito alam ng mga tao, ngunit alam din ito ng husto. Ang higit na nakakainggit at nakakainggit sa mga tao ay hindi man lang nag-abalang pumunta si Ye Fan sa imbitasyon ni Chairman Exi. Nang makita ang lahat ng ito, natakot na sina Yang Huacheng at Wuhan kaya namutla ang kanilang mga mukha, at hindi nila maisip kung ano ang sitwasyon. Pagkatapos mag-chat ni Ye Fan ng ilang salita, ibinalik niya ang telepono kay Yang Huacheng at sinabing, makinig ka sa iyong sarili. Ngumiti si Yang Huacheng, kinuha ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay, inilagay ito sa kanyang tainga, at nagtanong sa nanginginig na boses, Uncle. Uncle, huwag mo akong tawaging tito, hindi ako ganoon ka-close sa iyo. Huwag mong isipin na hindi ko alam, kayo ang mga bagay na ginawa ng Zinyi Gang.
Ang binata sa harap mo, hindi mo deserve na dilaan ang lupa sa ilalim ng sapatos niya. Nakakahiya naman. Huwag kang lalapit sa akin sa hinaharap. Likas na galit si Exi Hongfei sa sandaling ito, halos dahil kinayang Hua Cheng at Ye Fan ay nagdulot ng alitan, at sa sandaling matapos siyang magsalita, ibinaba niya ang telepono. Ang mukha niyang Hua Cheng ay abo, at ang buong tao ay parang kaluluwang lumabas sa katawan. Pagkaraan ng 3 segundo, nanlambot ang mga binti niyang Hua Cheng, lumuhad siya sa lupa, at direktang nagmakaawa kay Ye Fan, Mr. Ye. Mayroon akong mga mata at hindi ko alam ang Mount Tai. Mangyaring huwag akong sisihin. Natakot din si Wuhan. Muntik na siyang maihi, at sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang natamaan ay hindi lamang isang bakal na plato, kundi isang bundok na hindi malalampasan, kaya lumuhad siya doon at nagmakaawa kay Ye Fan na patawarin siya. Hindi interesado si Ye Fan na panuurin silang dalawa na nakaluhod at nakayuko, maraming tao sa buong mundo ang gustong lumuhad sa kanya. Magsisimula na ang lahat ng isang malaking palabas, bakit ka nakaluhod dito? Lumabas ka. Sumimangot si Ye Fan. Nang marinig ito ni Nayang Hua Cheng at Wuhan, hindi na sila nang ahas na magsalita pa, nanghihina ang kanilang mga kamay at paa at gusto nilang bumangon, handang lumabas. Ngunit idinagdag ni Ye Fan, bingi ka ba? Sinabi ko sa iyo na lumabas ka. Hindi kita pinakawalan. Parehong natigilan si Nayang Hua Cheng at Wuhan, ngunit sa sandaling ito, nang makita ang malamig na mga mata ni Ye Fan, hindi sila nang ahas na suwayan ito. Nagsisisi lang ako na hindi ako nakinig sa payo ni Ye Fan ngayon, at matatapos din ito kung aalis ako ng mas maaga. Bilang isang resulta, sa ilalim ng masayang maingay at mapanlate na mga mata ng daan-daang mga VIP sa eksena, silang dalawa ay talagang nagsimulang gamulong sa side exit. Ito ay isang malaking himala, at maraming tao ang nagsimulang gumamit ng kanilang mga mobile phone upang simulan ang recorded. Habang gamulong si Wuhan, umiiyak na siya, dahil alam niyang kapag kumalat ang mga video na ito, tuluyan nang masisira ang kanyang star career. Ngunit ang lahat ng ito ay isang hindi kasiya siyang yugto para kay Ye Fan. Hinawakan niya ang kamay ni Su Qingzhou at umupo sa unang hanay, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay para ikumpas ang natulala na Vice Presidente Ge Lei, at sinabing, "Hoy, hindi pa ba oras? Bakit hindi pa nagsisimula ang performance?" Tila nanimbalik si MS Lei sa kanyang katinuan, na may matigas at masikip na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, "Okay. Hayaan ko na silang magsimula." Nakita ni Su Qingzhou ang trot na tumatakbo papunta sa backstage, at ang excited na si Ge Lei ay sobrang nasasabik. Umiling siya at bahagyang bamantong hininga, at sinabi kay Ye Fan, "Asawa, mukhang tinatakot mo ang mga tao. Sa katunayan, mas mabuting maglinis na lang, at napahiya mo sila ng sobra." Tinatayang walang silbi si Nayang Hua Cheng at Wuhan. Hinawakan ni Ye Fan ang isa sa mga kamay ng babae at nakangiting sinabi, "Ayokong patayin sila. Sino ang hahayaang ay bully nila ang pinakamamahal kong asawa? Sinungaling, hindi ako naniniwala sa kalokohan mo." Ano? Narinig ni Su Qingzhou ang tamis sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay malamig at siya ay huminga ng mahina. Kabanata 1178. Tingnan mo ako ng ganito. Walang pakialam si Ye Fan sa nilalaman ng 1178. Ipakita, sa katunayan, hindi ito pinansin ni Su Qingzhou. Dahil, nang pag-usapan ito ni Ye Fan, binili niya ang lugar sa paligid ng Qingshan Lake at gustong magpalaki ng napakalaking ahas sa lawa, doon napunta lahat ang atensyon ni Su Qingzhou. Masyado kang magulo. Sa sobrang dami ng pera, gusto mo ba silang magbayad? Kailangan mong makipag-ayos sa presyo sa kanila. Nadama ni Su Qingzhou na ang mga lalaki ay masyadong walang kakayahang gumastos ng pera. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Pagkatapos niyang magsalita ng marami, hindi man lang pinansin ni Su Qingzhou si Xiao Jin, ang higanteng ahas na 50 o 60 metro ang haba. Ang binigyan niya ng pansin ay ang perang pambili ng lupa at lawa. Kung tutusin, ito ay ulo ng isang negosyante na kanyang nilinang mula pagkabata. Para kay Su Qingzhou, kahit na hindi kapos sa pera si Ye Fan, hindi niya ito basta-basta magagastos. Sa buong palabas, hindi ito masyadong tiningnan ni Ye Fan, at nakinig lang siya kay Su Qingzhou na nagsasabi sa kanya tungkol sa kung paano gamitin ang lupain sa Qingshan Lake sa hinaharap para makakuha ng mas maraming benepisyo. Pagkatapos ng Victoria's Secret Show, sa ilalim ng pagsasaayos ni Su Qingzhou, pumayag din si Ye Fan na anyayahan si George at isang grupo ng mga lider ng industriya ng fashion na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang bisitahin siya para sa isang pagkain. Nang makita kung gaano pasasalamat ang mga taong ito, naramdaman din ni Ye Fan na medyo maganda ang pagkakaayos ni Su Qingzhou. Kung siya mismo, hinayaan niya silang bumalik ng diretsyo. Lumipas ang araw sa pagmamadali, at sumapit ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, nanood si Ye Fan ng TV saglit, pagkatapos ay tumakbo palabas at nagsimulang magsanay ng kanyang katawan. Bagamat ang Doomsday King Quan ay hindi gumawa ng anumang kilusan sa mga araw na ito, at ang angkan ay hindi gumawa ng anumang bagay na mahirap para sa kanya at kay Su Qingzhou, ang pakiramdam ng krisis ni Ye Fan ay naging dahilan upang hindi siya mapawi ang kanyang paglilinang. Pagkalipas ng hating gabi, bumalik si Ye Fan sa silid upang maligo, pawisan ang lahat. Pagkatapos, naka-shorts, binuksan ni Ye Fan ang kanyang laptop,
handa nang magsimulang magsaliksik ng impormasyon sa access ng Earth. Bagamat si Yefan ay karaniwang hindi na pumapasok sa trabaho sa Splendid Group, araw man o gabi, napaka-fulfilling niya. Habang si Yefan ay gumagawa ng pagsasaliksik at mga talaan ng data, nalaman niyang si Su Qingzhou ay dumating upang hanapin siya. Asawa, ano ang problema? Lumapit si Yefan para buksan ng maaga ang pinto at nagtanong. Hinawakan ni Su Qingzhou ang tablet computer sa kanyang kamay, at nang makita niya ang matipunong anyo ni Yefan, isang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at sinabing, hindi mo ba gusto ang impormasyon ng Azure Society? Pagkatapos nilang matapos ang kanilang investigasyon, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon. Biglang kinuha ni Yefan ang tablet at maingat na binasa ang nilalaman nito. Si Su Qingzhou ay nakatayo sa labas ng pinto, at nang makita niya ang lalaki, sinimulan niyang basahin ang mga materyales, at hindi niya ito pinansin, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Noong una silang ikasal, nag-iisip pa rin si Yefan ng mga paraan para lapitan siya, na gustong gawin ng isang bagay sa kanya. Ngayon, sila na lang talaga ang huling layer ng papel na natitira para mabutas, ngunit mukhang hindi masyadong interesado si Yefan sa kanya. Malaki. Asawa. Pagkatapos ay babalik muna ako sa silid, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Naalala lang ni Yefan na iniwan niya ang kanyang asawa sa koridor, kaya hinawakan niya ang kamay ni Su Qingzhou sa kahihiyan, at nakangiting sinabi, asawa, huwag magmadali, pumasok ka para uminom ng tsaa. Anong klaseng tsaa ang iniinom mo sa gabi? Tinulak siya ni Su Qingzhou pabalik, ngunit sumunod pa rin siya. Pagkatapos isara ang pinto, talagang kinuha ni Yefan ang teabag at ginawaran si Su Qingzhou ng isang tasa ng tsaa. Bagamat ito ay tsaa mula sa isang bag ng tsaa, ito ay isang napakahusay na Taiguanyan, na espesyal na inihanda para sa Yefan ni Ning Zimo. Miss, masarap ang tsaa na ito, maaari mo itong subukan. Pagkatapos maibaba ang tasa ng tsaa, muling nagtanong si Yefan, nga pala, magkano ang impormasyong ito tungkol sa Azure Society? Hahayaan ko si Salian na ibalik. Matapos marinig ito ni Su Qingzhou, inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya, at sinabing, gago ka ba, paano ko talaga gusto ang iyong pera? Natigilan si Yefan, ayaw mo. Tapos sinabi mo noon na kailangan ding magayos ng mga account ang mag-asawa. Nako, ang tanga mo. Hindi mo masabi kung totoo o mali ang sinasabi ko. Ibigay mo kung gusto mo. Anyway, mas mabuti pa sa akin kesa sa ibang babae. Humph, sabi ni Su Qingzhou sa malakas na boses. Mukhang nanlumo si Yefan, paano niya malalaman kung ang isang babae ay nagsasabi ng totoo, kapag siya ay nagbibiro, kung sino ang nagpahusay sa kanyang asawa. Si Su Qingzhou ay humigop ng tsaa, pagkatapos ay inilapag ang tasa, at binago ang usapan, asawa, tingnan mo ang impormasyon tungkol sa Azure Society na ito, hindi ko talaga inaasahan na siya pala si Haring Azure. Oo. Dinampot ni Yesale ang tablet at tiningnan ang larawan ng isang babae dito. Anak iyon ni Rebson, si Barbara. Ito ay isang larawan sa seremonya ng Shira Society. Bilang hari ng Shira, tinatanggap ni Barbara ang pagsamba ng isang grupo ng mga mananampalataya. Bagaman nakahanap kami ng higit sa 100 pangunahing kuta ng Azure Society, si Barbara ay nakatago at hindi namin siya mahanap sa ngayon, sabi ni Su Qingzhou. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Yefan, si Yuner ay mananalo ng premyo sa Europe sa loob ng ilang araw. Mukhang, kailangan kong magpadala ng isang tao para protektahan siya ng palihim. Talagang kailangan ito. Kahit na si Yuner ay isang phoenix, hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng lahat, sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan at nagsabi, tatawagan ko ang palpak na multo at hihilingin sa kanya na magpadala ng ilang mamamatay, kung sakali. Mas mainam na ayusin ang ganitong bagay ng mas maaga, kaya agad na kinuha ni Yefan ang telepono at tumawag. Nang makita ni Su Qingzhou ang lalaking tumatawag, hindi siya nagmamadaling umalis. Bihira ang pumasok sa kwarto ng kanyang asawa ng minsan, at si Su Qingzhou ay tumingin sa paligid ng may pagtataka. Sa kasamaang palad, ang silid ni Yefan ay talagang napaka-monotonous at walang espesyal. Gayunpaman, nang makita ni Su Qingzhou ang isang nakabukas na file sa laptop ni Yefan, hindi niya maiwasang maakit. Oo, gayunpaman, una sa lahat para matiyak ang kaligtasan ni Yuner, at pangalawa para masubaybayan ang mga tao ng Shira Society, subukang subaybayan sila hanggat maaari. Natapos ni Yefan ang tawag sa telepono kay Asmodeus sa oras na ito, ngunit nang lumingon siya, nalaman niyang nakaupo si Su Qingzhou sa harap ng kanyang computer, tinitingnan ng isa sa kanyang mga research record. Nagtaka si Yefan, asawa, ano ang nangyayari sa iyo? Interesado ka ba dito? Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, at may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang magagandang mata, asawa. Ang dokumentong ito ba ay resulta ng iyong pagsasaliksik sa access ng mundo upang buhayin ang Angel? Ngumiti si Yefan at tumango, oo, ako ang lahat ng kapakipakinabang na impormasyon ay naka-record dito, at may ilang mga ideya din ang nakasulat dito, dahil kahit na mayroon akong magandang memorya, natatakot ako sa pagkalito. Narito. Mayroong higit sa 600 mga pahina, at mayroong milyon-milyong mga salita. Na-record mo ba ang mga ito ng paisa-isa?
Tiningnan ni Su Qingzhou ang mga estatistika, at ang bilang ng mga karakter sa dokumentong ito ay kahanga-hanga. Ang punto ay upang mailarawan ang ilang bagay ng mas tumpak, gumagamit si Ye Fan ng iba't ibang wika, kabilang ang ilang mga graphic at data, na isang malaking halaga ng impormasyon. Kahit na hindi maintindihan ni Su Qingzhou ang mga high-tech na medikal na bagay na ito, alam din niya na ang mga bagay na ito ay hindi maaaring sampilan ng walang habas. Ang isa pang salita o isang mas kaunting salita ay maaaring nakamamatay. Nagkibit-balikat si Ye Fan, syempre, ang teknolohiya sa access ng Earth ay hindi basta-basta mailalabas. Kailangan kong gawin ito sa aking sarili at ibigay ito sa ibang tao para i-record ito. Hindi ako nag-aalala tungkol dito. Napatulala si Su Qingzhou sa lalaki, kumikislap ang basa nitong mga mata na may bakas ng pagnanasa. Nang makita niya ang dokumentong ito, nakita niya sa kanyang isipan na sa mga gabing tahimik, nag-iisa si Ye Fan na nakabaon ng ulo sa computer. Bago, mag-aral ng mabuti, mag-record ng mabuti, hanggang sa pagsikat ng madaling araw. Unti-unting sumilay ang isang ngiti sa mukha ni Su Qingzhou, tulad ng isang mainit na araw na nagpapainit sa snow ng taglamig, na umaantig sa puso ng mga tao. Si Ye Fan ay nabighani sa ngiti ng babae sa loob ng ilang segundo, napalunok sa kanyang lalamunan, at nalilitong sinabi, "Asawa. Ikaw. Bakit mo ako tinitingnan ng ganito?" Kabanata 1179 na gusto kita. 1179. Hindi nagsalita si Su Qingzhou, dahan-dahan siyang tumayo, marahang iniunat ang kanyang mga braso sa baywang ni Ye Fan, ang kanyang maselang mukha ay dahan-daang dumampi sa dibdib ni Ye Fan, at mahinang sinabi, "Ye Fan." Kahit na ang babae ay hindi sumigaw ng asawa, ngunit ang Ye Fan na ito ay matamis na pakinggan sa puso ng isang lalaki. Nalaman ni Ye Fan sa unang pagkakataon na matatawag ang kanyang pangalan ng napakaganda. Anong mali? Kinakabahang tanong ni Ye Fan. Tumingin sa kanya si Su Qingzhou at sinabing, "Mukhang nagsisimula akong magustuhan ka." Natigilan si Ye Fan. Bagamat masaya siya, labis siyang naguguluhan. Lumapit siya para hawakan ang mukha ng babae at tinanong, "Ano ang tawag dito?" "Ano? Hindi mo ba ako gusto noon?" "Asawa, huwag mo akong takutin, hindi pa ba nasubak ang ating pagmamahalan sa buhay at kamatayan? Ang pag-ibig ay pag-ibig, parang-parang. Siyempre mahal kita, ngunit hindi kita gusto dahil iba ito," sabi ni Su Qingzhou. "Ano ang pagkakaiba?" Hindi nakaimik si Ye Fan. "Siyempre meron." Naisip ito ni Su Qingzhou at sinabing, halimbawa, maraming babae ang magkakagusto sa ilang gwapong aktor, malalaking bituin, o ilang gwapong atleta, at tatawagan pa nga silang asawa. Gayunpaman, ang mga taong pinakasalan nila sa katotohanan ay tiyak na hindi ang mga taong iyon. Ang mahal nila ay ang asawang kasama nila at ang taong kasama nila sa buong buhay nila. Sa makatuwid, magkaiba pa rin ang pagkagusto at pagmamahal. Dati, naramdaman ko lang na mahal kita, pero hindi ko akalain na ikaw ang klase ng lalaki na gusto ko. Malamang na naintindihan ni Ye Fan, ngunit medyo nabigo pa rin, akala ko palagi mong iniisip na kaakit-akit ako. Siyempre kaakit-akit ka. Kung hindi, bakit ang daming babaeng nagkakagusto sa'yo? Nagkataon lang na hindi masyadong appealing sa akin ang mga alindog na iyon, di ba? Lalong nanlumo si Ye Fan, kung gayon, nabigo din ako. Naisip ni Su Qingzhou na napaka-interesante ng nalulumbay na ekspresyon ng lalaki, at ngumiti. Bagaman mahigit 1 taon na kaming kasal, palagi kong nararamdaman na nagkataon lang kaming magkasama, at medyo hindi maipaliwanag. Dahil kahit anong tingin mo, hindi ikaw ang tipo ko. Ang bait mo lang sakin minsan. Kapag kailangan ko ito, tinutulungan mo ako ng labis na hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, at nahuhulog ako sa iyo nang hindi ko alam. Ngunit minsan nakikita kitang nagiging milyonaryo, ang pagtutok sa itaas ng mga tao ay sinasamba ng napakaraming tao, at nagiging paniniwala pa nga ng ilang tao. At pakiramdam ko ikaw at ako ay mga tao mula sa dalawang mundo. Nagtaka si Ye Fan, bakit? Hindi mo gusto na iginagalang ako? Ayaw mo pa rin akong masyadong makapangyarihan? Sa totoo lang, nanatili akong low profile hanggat maaari. Hindi, paanong hindi ko ito magugustuhan? Kung mas matagumpay ka, syempre magiging masaya ako para sa iyo. Pero ramdam ko na sa ang distansya sa pagitan ninyo ay unti-unting lumalayo. Madalas kong iniisip, kung hindi man napakaraming bagay ang nangyari, inayos ng Diyos na magkita tayo. Tulad ng mga lalaki at babae sa ibang mga lungsod, sa isang punto, marahil ay hindi kailanman. Anong mga spark ang lalabas, dahil pakiramdam ko, hindi makatotohanan ang makasama ka. Nakinig si Ye Fan, ngunit ganito rin ang pakiramdam niya, hindi niya pinangarap na mapapangasawa niya ang isang puting mayamang dilag tulad ni Su Qingzhou. Noong una, binalak niyang pakasalan ng isang ordinaryong babae sa buhay na ito, mamuhay ng panggatong, palay, mantika at asin, at diretsyong magretiro sa mga ilog at lawa. Nagkakilala ang dalawa, una dahil sa tadhana, at pangalawa dahil sa kapatid na diwata, ngunit sa huling pagsusuri, nagkataon lang. Ngayon, bakit mo sinabing gusto mo ulit ako? Curious na tanong ni Ye Fan, dahil lang sa sinulat ko ang mga talang ito. Tumango si Su Qingzhou, umiling muli, at sinabing, nabasa ko talaga ang mga tala na ginawa mo. Hindi ko maintindihan, ngunit ang nakita ko ay kung ano ang nasa likod ng talang ito.
Sa likod ng note, ano yun? Nagtataka si Yefan. Ang iyong kaseryosohan, konsentrasyon, pagsusumikap, pagpupursage. Sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Yefan, pagkatapos ay medyo napahiya, ito ba ay isang pagmamalabas? Lagi akong gumagawa ng mga bagay na tulad nito. Para magawa ang isang bagay, syempre, kailangan mong maging seryoso. Ngunit naisip ko noon na hindi mo kailangang magtrabaho ng husto. Kumain, uminom, at magsaya kung saan-saan, madalas tumatambay sa harap ko, at naglalaro sa labas. At, pagkatapos ay mas mabilis kang umuunlad kaysa sinuman sa iyong kultivasyon, at maaari mong matindaan ang maraming bagay ng basta-basta, na sa panimula ay naiiba sa mga ordinaryong tao tulad namin. Bagamat may mahusay na asawa, syempre masaya ako, ngunit palagi kong nararamdaman na may hindi malulutas na bangin sa pagitan mo at sa akin, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, bakit ganito ang iniisip mo, labis din akong nagdusa, at nakaranas ng napakaraming laban ng buhay at kamatayan na kung saan ako naruroon ngayon, paano magkakaroon ng habang buhay na maayos na paglalayag dahil sa talento. Humigop ng ngiti si Su Qingzhou kay Zui at sinabing, oo, alam ko rin na marami kang pinaghirapan. Ngunit nang makita ko ang mga record na ito ngayon, naramdaman ko sa unang pagkakataon na nagsusumikap ka sa likod mo, hindi lahat ng iyong talento. Akala ko ako lang ang mag-o-overtime sa pag-aaral, nagsasanay habang nagtatrabaho. May kasama pala. Napabuntong hininga si Yefan na may emosyon, pinulupot ang isang braso sa payat na baywang ng babae, habang ang isa naman ay kinurot ang kanyang mukha. Sinabi niya, so, ngayon naaakit ka sa mga seryosong lalaki. Naramdaman ni Su Qingzhou ang pagtibok ng kanyang puso na parang USA, naramdaman ang unti-unting pag-init ng kalabuan sa silid, nag-init ang kanyang mukha, at tumanggo siya. Well. Tumingin si Yefan sa asawa ni Renbi Huijiao, ngumiti ng mapaglaro, at nagsabi, asawa, bilang iyong kasintahan, at ngayon siya ang lalaking gusto mo, iyon ba ang ginagawa mo sa iyo, wala kang pakialam. Tatanggi ako. Habang nagsasalita, mahusay na inalis ng kamay ni Yefan ang butones sa harap ng katawan ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay inabot niya. Ha! Huminga si Su Qingzhou, nagmadali siyang bumangon, namula ang mukha, at niyakap niya ng mahigpit si Yefan, hindi nang ahas na makita kung ano ang ginagawa ng kamay ng lalaki. Bagamat hindi sumagot ang babae, alam na ni Yefan ang sagot. Sa totoo lang, napakaraming nangyari kamakailan, at nakalimutan niyang hindi pa pala siya nagkakasundo sa kanyang manugang. Ang liwanag ng buwan ngayong gabi ay maalinsangan, at sa panloob na paghahayag ni Su Qingzhou, naramdaman ni Yefan na ito ay isang magandang panahon. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na manligaw, at hindi rin nagtagal ay hindi na umayos ang kanyang mga binti. Marahan siyang yamakap sa mga bisig ng lalaki, kinakabahan at medyo inaabangan ang susunod na mangyayari. Nakita ito ni Yefan at diretsyong niyakap ang babae. Humiga siya sa kama, yumuko at humalik. Nang tatanggalin na ni Yefan ang kanyang pantalon, narinig niya ang pagtunog ng telepono. Gusto ni Yefan na pindutin ito ng direkta, ngunit pagkatapos ng kaunting sulyap, nalaman niyang si Asmodeus ang tumatawag. Ang palpak na multong ito ay hindi kailanman magkukusa na makipag-ugnayan sa kanya kung hindi ito mahalaga, kaya kinailangan itong kunin ni Yefan. Anong problema, palpak na multo? Ang boses ni Asmodeus ay kalmado, ngunit puno ng kabagsikan, boss, ang aming punong tanggapan ng Buffalo ay nawasak, at walang nakaligtas. Kabanata 1180 Koina hinalang ulap. 1180. Ilang saglit na nanlamig ang mga mata ni Yefan, at pagkatapos ng 3 segundong katahimikan, tumayo siya. Si Su Qingzhou, na medyo nalilito pa noong una, ay malabong narinig ang boses sa telepono, at pagkatapos ay nakita ang malamig na mukha ni Yefan, at unti-unting nakabawi. Asawa, paano kaya? Inunat ni Yefan ang kanyang kamay at sinabihan ang babae na huwag magsalita. Alam ni Su Qingzhou na may kailangang isipin ang lalaki, kaya nag-aalala siyang tumanggo, at inayos muna ang kanyang magugulong damit. Huminga ng malalim si Yefan at nagtanong sa malalim na boses, kailan ito mangyayari? Sinabi ni Asmodeus, natanggap ko lang ang iyong order na hilingin sa punong tanggapan na padalhan ako ng isang form para sa mga ekstrang kawani. Nakipag-ugnayan ako, ngunit nalaman kong hindi ako makontak. Naramdaman kong may mali, kaya nagpadala ako ng intelligence officer para suriin ang sitwasyon sa punong tanggapan. Napag-alaman na ang punong tanggapan ay direktang pinaulanan ng dugo, at wala ni isang buhay na tao. Dahil si Asmodeus at ang iba pa ay nagtatanim sa Purgatory Island at nagsisikap na pagbutihin ang kanilang lakas, hindi niya nakuha ang balita sa unang pagkakataon sa European headquarters. Dinampot ni Yefan ang sigarilyo sa mesa, sinindihan ang isa, naglakad papunta sa balkonahe, kumuha ng 2 puff, at sinabing, any clues? Walang mga pahiwatig dahil ang ebidensya ay malinaw na, sabihin sa amin kung sino ang gumawa nito. Oo, sabi ni Asmodeus. Pinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, ano ang ibig mong sabihin? Ang dugo ng lahat ng tao sa punong tanggapan ay sinipsip na tuyo, at maraming tao ang may halatang mga marka ng kagat. Ang mga salita ni Asmodeus ay puno ng pigil na galit. Natigilan sandali si Yefan, at medyo hindi makapaniwalang sinabi, Dark Council. Blood Clan.
Sa mundong ito ay may kakayahang tahimik na sirain ang ating Buffalo headquarters at maubos ang dugo ng lahat. Maliban sa Blood Clan, wala na akong maisip na iba, Asmontes Road. Sumimangot si Yefan. Sa katunayan, wala siyang maisip na ibang makakagawa nito, maliban kung ito ay ang Doomsday Kingship. Ngunit kung ang Doomsday Kingship ay dapat na direktang sasalakayin ang Purgatory Island, bakit kailangang maghanap ng punong tanggapan ng Buffalo? Dapat mong malaman na karamihan sa punong tanggapan ng Buffalo ay talagang mga tauhan lamang. Ang totoong Buffalo's top killers ay nagtatago sa buong mundo. Ang pagsira sa punong tanggapan ay syempre isang dagok sa Buffalo, at ito ay higit na nakakahiya sa Inferno, ngunit hinding-hindi nito sasaktan ng Buffalo at Impyerno. Ang problema ay, ang Dark Council, kalahati tayo ng ating mga kaibigan. Tinalo natin ang Holy Royal Court sa napakalaking lawak noon. Dapat tayong pasalamatan ng Dark Council. Bakit nila tayo inatake? Nalito si Yefan. Hindi ko maintindihan sa ngayon, ngunit boss. Ang balitang ito ay malapit ng kumalat sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Ano man ang iniisip ng mga tagalabas, ang ating sariling mga kapatid ay talagang hindi matitiis ang ganitong uri ng bagay. Ano ang dahilan, dapat nating imbestigahan ang bagay na ito. Ang pagpatay sa marami sa ating mga kapatid, at pag-ubos ng kanilang dugo. Ang utang na ito ay dapat bayaran sa dugo. Kinagat ni Asmodeus ang kanyang mga ngipin. Kahit nagalit din si Yefan sa kanyang puso, sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na sa likod ng pangyayaring ito ay hindi simple. Bastos na multo, sabihin sa mga kapatid na iyon, huwag magmadali bago ako bumalik upang mamuno sa pangkalahatang sitwasyon. Sa akin, ang namatay ay hindi magkakamali, mahigpit na sabi ni Yefan. Boss, gusto mo bang bumalik sa Purgatory Island? Paano ako hindi babalik para sa isang malaking bagay? Okay. Sasabihin ko kaagad sa mga tao sa ibaba, ang mga direktor ng ilang sangay, na sila ay sumisigaw na pabagsakin ang ilang mga kuta ng Dark Council, at kailangan ko silang pigilan, sabi ni Asmodeus. Napabuntong hininga si Yefan at sinabing, mapaklang multo. Ikaw, nakikiramay din. Ang tinutukoy ni Yefan ay hindi lamang ang mga sakripisyo ng mga tauhan sa punong tanggapan ng Buffalo, kundi pati na rin ang pagtuturo ni Asmodeus. Si Teacher Visa, at ang kanyang nag-iisang pamangkin. Hindi man si Visa ang Super Killer of the Year, kundi isang matanda sa kanyang paghihinang mga taon, alam lang ng kanyang pamangkin na siya ay umiinom ng droga at walang silbi. Ngunit para sa palpak na multo, ito ay ang mga kamag-anak sa kanyang puso. Natahimik sandali si Asmodeus, at sinabing, Boss, ako ay isang mamamatay tao, propesyonal. Naging mamamatay din ako, kaya alam ko na kahit gaano pa kapropesyonal ang isang mamamatay tao, may mga pagkakataon na malambot ang kanyang puso, sabi ni Yefan. Okay lang ako, pagtibay ni Asmodeus. Mabuti yan, hahanap ako kaagad ng eroplano, at hindi ko kailangang hayaan si Sally na ayusin ito. Pagkatapos magsalita ni Yefan, ibinaba niya ang telepono. Nang lumingon si Yefan, nalaman niyang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Su Qingzhou. Para bang may asawang mamasid sa kanyang bagong asawa na pumunta sa larangan ng digmaan. Ang pag-aatubili at kawalan ng kakayahan ay lampas sa mga salita. Asawa, pwede ba akong sumama sa'yo? Tanong ni Su Qingzhou. Napangiti si Yefan, iniunat ang kanyang kamay upang ituwid ang nakatagilid na bangs ng babae, at sinabing, hindi mo pa ba alam ang sagot, bakit mo tinatanong? Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang labi, alam na alam niya na sa kanyang lakas, pumunta kung may anumang problema, ito ay magiging hadlang lamang. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na pagpipilian ay ang manatili sa huwahay. Una, ito ay ligtas, at pangalawa, maaari mong bigyan ng Yefan ng impormasyon sa pamamagitan ng tiyan anumang oras. Gayunpaman, nang isipin niya na maaaring kaharap ni Yefan ang isang napakalakas na kalaban, nakaramdam si Su Qingzhou ng matinding pagkabalisa. Ngumiti si Yefan, iniunat ang kanyang mga braso para yakapin si Su Qingzhou at sinabing, huwag kang masyadong mag-alala, napakadali kong ma-accident, marami na akong nakitang hangin at alon, at asawa, hindi mo rin ba ako mabibigyan ng mga pahiwatig, tulungan mo akong mag-imbestiga, makipag-ugnayan. Sapat na. Tumango si Su Qingzhou, ngunit may isa pang pag-aalala sa kanyang magagandang mata, at nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa, pakiramdam na ang pag-alis ni Yefan sa pagkakataong ito ay iba sa dati. Ngunit bakit, si Su Qingzhou mismo ay hindi masabi. Hintayin mo akong bumalik, nagmamadali ako ngayon, humanap ka ng magandang lugar sa susunod para maging komportable ka buong gabi. Ngumiti si Ye Fangxi at kinurot ang likod ng babae. Galit na sinakta ni Su Qingzhou Jiao ang lalaki, ngunit wala siya sa mood na pansinin ang mga biro nito. Sige, lumipad ka na lang sa isa sa mga eroplano ko, at titingnan ko rin kung sino ang pumatay kay Buffalo. Sabi ni Su Qingzhou. Tumango si Yefan, nang walang gaanong kalokohan, hiniling kay Su Qingzhou na kausapin si Tia Jiang at ang iba pa, at nagmamadaling pumunta sa airport. Pagkatapos magpalipad ng bagong eroplano na binili ni Su Qingzhou, bumalik si Yefan sa langit sa itaas ng Purgatory Island pagkatapos ng ilang oras na paglipad. Madaling araw na. Pagkalapag ni Yefan sa eroplano, pagkababa niya sa eroplano, nakita niya sina Sally Ye, Asmodeus, Azazel, at ang iba pa, naghihintay na may marangal na ekspresyon.
My prince. Nang makita ng isang grupo ng mga tao si Ye Fan, magalang silang sumaludo. Ano ang nangyari sa bawat isa sa kanila, kahit na nag-away kayo noon, hindi pa kita nakitang nalulumbay. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at hiniling sa kanilang lahat na itaas ang kanilang mga ulo. Wang, nako, Kuya Ye Fan, naalala ni Sally ang huling beses na hiniling sa kanya ni Ye Fan na baguhin ang kanyang tono, at nag-aalalang sinabi, nakatanggap lang kami ng balita na si Chur, ay ikinulong ng Dark Council. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.